Yan, sabi ng mga magulang ko, kapag nanganak ka na ng baby boy para sa amin, agad na ilalagay ang pangalan mo sa titulo ng bahay. Huwag ka nang magsasabi ng hiwalay. Ako ang magbabayad ng down payment. Ako ang magtatanggung ng utang sa bangko. At kailangan ko pang manganak ng baby boy para sa inyo bago ilagay ang pangalan ko sa titulo. Kuya, walang hiyak ang tao, pero huwag mong isipin magiging ama ako para sa'yo. Jayang yan. Hinihingi ko lang ang down payment. Bakit ganyan pa ang salita mo? Noong ibinigay ko sa iyo ang bride price kamakailan. May reklamo ka ba? Bride price? Siyang nalibot siyang dadaang piso lang ang bride price mo. May karapatan ka pang magreklamo. Ibinabalik ko ito sa'yo. Mula ngayon, tapos na tayo. Jayang yan! Doctorate graduate ako mula sa isang prestihiyosong universidad at kakastart ko pa lang sa Shengshi Group. Kung ang ibong kisos, wala ang aking kakuntaon. Ikaw, isang uli lang na itinakwilang sariling mga magulang, graduate pa sa isang pangkaraniwang paaralan, at kahit ilang taon ka nang nagtatrabaho, wala kang kahit anong pag-unlad. Pag hiwalay tayo, makakakita ka ba ng lalaking mas magaling pa sa akin? Kayon pa lang, makakakita na ako ng lalaking mas magaling pa sa'yo. Kaysa sa'yo! Excuse me, 26 na taon ako. Nagtatrabaho sa sales department ng Shingshi Group at ang paunang sahod ko ay... Kung papayag kang pakasalan ako, bibilhin ko ang bahay, bibilhin ko ang sasakyan, at bawat buwan bibigyan kita ng 5,000 piso na allowance. Ano sa tingin mo? Ano? Nagpapakamatay kaya? Ay, marasigo. Hoy, kaya mo yan, hawakan mo. 同学，醒醒！Ano man ang problema mo, huwag mong isuko ang buhay mo. Basta nabubuhay ka, may pag-asa pa, naiintindihan mo? Sir, naririnig mo ba ako? Jayang yan. Hindi mo ka ba naiintindihan? Wala nang ibang lalaki maliban sa akin ang magmamahal sa iyo. Kailangan mo, Aldi. Kung ganoon, huwag kang mag-angkin pa. Kumuha na tayo ng kasabihan team. Kumuha na tayo ng residence ngayon. Jayang yan! May problema ba ang utak mo? Handa kang mag-alaga ng isang walang kwentang gigolo para lang makipaghiwalay sa isang lalaking kagaya ko. Gigolo! Gucheng, empleyado ka na ng Shengshi Group tapos hindi mo pakilala ang sihin nito. Si Lu Hinyan, isa sa mga pinakamahuhusay na programmer sa buong mundo. Lagi siyang nasa. Nag-negosyo ko, mate. Jayang yan! Akala mo ba ako isa sa mga tanga mong kliyente? Ilang salita lang niya, biglang naniniwala ka na agad. Si Luzong ay kilala sa pagiging misteryoso. Bihira siyang lumabas at walang makaalam sa kanya. Kahit sa aming development department, halos walang nakakita sa kanya. Ikaw, isang basta-bastang sales rep lang, paano mo malalaman si Luzong? Ay, ikinalulungkot ko, Luzong. Binibigyan ako ng malaking pagpapahalaga at personal niyang ibinibigay sa amin ang software na kanyang ginagawa. Hindi ba, Luzong? Magkakala, Amina. Alam na lahat. Posible bang tandang-tanda pa niya ako at binabantayan pa rin niya? Luzong, magsalita ka para patunayan ang sarili mo. Patunayan sa'yo ko. Abisuhan ng EC na tanggalin ang intern sa development department, si Gucheng. Sobrang laki ng sinabi mo. Tatanggalin ako. Jayang yan! Hindi mo ba sinabi sa kanya bago niya ipinagmalaki ang sarili niya na ako ay personal na pinili ni Luzong para sa Shengshi Group? Personal na pinili! Shma? Ano? Hindi ako. Luzong, ano bang nagawa ko? Nakasakit ka kay Luzong. O sige man. Luzong, nagkamali ako. Malwa. Bulag ako, walang kwenta at bastos. Pakiusap, maluwag ang puso mo at patawarin mo ako. Yan, pakiusap, tulungan mo ako. Sa tingin ko, wala ka ng karapatang hawakan siya. Ikaw, Luzong. Talaga bang pinagkakamalan ko ang taong pinagpapaliwanagan ko? Nanlabo na yata ang utak ko. Ang balita, si Lu Hinyan ay sobrang pihis sa kalinisan. Pati ang pintuan na nahawakan ng mga katrabaho niya, ipinagpapalit niya agad. Bakit niya ako
ako hahawakan sa isang coffee shop na maraming tao. Saka ang pagtanggal sa trabaho ni Gucheng, siguro saan pa lang yun. Tara na. Dinala niya ako sa civil registry. Seryoso ba siyang mag-asawa ako? Bakit ka? Nagbago ba isip? Isip mo. Sinabi ko lang yung tungkol sa kasal para mapahiya ang dati kong boyfriend. Ayaw mo na bang kasalan ko? Sir, nagpapasalamat ako na tumulong ka sa akin. Pero hindi ko kayang mag-asawa ng taong hindi ko kilala. Hindi ko kailangan kang kamutaan. Katuwi na naman. Bakit naman tandaan sa tulungan gusto mo pa kang show the faith. Bakit ka pa umiiyak? Kung papayag kang pakasalan ako, bibilhan kita ng bahay, ng sasakyan, at bawat buwan bibigyan pa kita ng 5,000 piso na allowance. Ano sa tingin mo? Hindi ko nagtuwi pa. Umana na very sick yun. Kailangan mo ba ng pera ngayon? Pahirami na lang kita. Tumigil ka na sa pag-iyak. Hindi ako umiyak. Hindi na ako kulos pera. Pula na mata mo tulad ng kuneho, tapos sasabihin mong hindi umiiyak. May sakit ba sa pamilya mo na gustong makita kang nagpapakasal bago siya mamatay? Paano kung ang sagot ko? Pakakasalan mo ba ako? Siya na, tignan mo ang pagbiyak. Pakakasalan na kita, okay na ba? Hindi ko inakala na magkapareho pala kayo ng pangalan ni Luzong. Buti na lang pare-pareho lang ang pangalan kung magkapareho pa kayo ng ugali. Hindi ko talaga siya pakakasalan. Bakit naman? Ayaw mo sa kanya. Pagdating sa trabaho, tinatanggap ko naman siya. Pero ang mga personal na gawin niya, hindi ko kaya. Narinig ko, ang siya niya sa dumi, lahat ng papalapit sa loob ng 3 metro. Kailangan mo kuhol. Hala, nakakatakot naman iyon. Ay nga pala, ano ba ang gusto mong sabihin kanina? Gusto kong sabihin, hindi ako si Luzong. Huwag mo akong yayaw. Sino ba namang mag-aayaw sa isang cutie? Sige na. Heto na, bumalik ka na at iulat mo na yan. Samahan kita pa uwi para mas mapanatag ang lolo mo. Ang lolo ko, hindi siya sanay makihalubilo sa mga estranyo nang walang abiso. Sige, kapag handa na ang lolo mo, tawagan mo ako. Handang-handa ako. Ay, alasis pala. Si Yaulu, may natitira pa akong trabaho. Mauna na ako. Kuya! Doon siya sa dumi, lahat ng papalapit sa loob ng 3 metro. Isday, kailangan mag-alcohol. Hala, kakatakot na yun. Simula ngayon, nakagamit ng alcohol. Kuya, naglibot ka sa kalye ng buong araw. Hindi ka ba nairita sa dumi? Hindi mo ba nararamdaman na puno ka ng mikrobyo? Dati, pagkatapos sundan si Miss Jayang, gusto mo pang maligo sa alkohol. Bakit biglang nagbago ngayon? Susian, kaya mas kolom lo hard man, yung sumalan. Kuya, matagal na patay ang lolo natin. Mahigit na 20 taon na. Saan pa ako kukuha ng may sakit na lolo para sa'yo? Ay, bakit ko sa mamahal na amao ina? Pinsan ko, mas mahal ko to. Sila na naman bumili kong song kita ko bakasal. Iya ko si Michen, hindi ka nasabing. Kuya, ikinasal ka kay Miss Jayang. Okas, kuya. Naghintay ka na matagal, nakuha mo na rin sa wakas si Miss Jayang. Pero dapat na ako halan. Ihiwalayan niya ako. Di ko yung kulam pa naman. Kuya, kalma lang. Kuya, pangako ko, bukas ng umaga may doktor may sakit na. Kuya, ang gamot mo ihanda ko, pero kailangan pang pumunta sa Dr. Butterfly linggo-linggo. Wala akong sakit, hindi ko kailangan ng psychiatrist. Ang isang normal na tao, hindi magsustok ng 10 taon sa isang babae at hindi mababaliw at magsasaktan ng sarili kapag nakitang may boyfriend na siya. Kuya, kung malaman ni Miss Jayang na may sakit ka, gusto ka pa rin niya. Kaya hindi ako yun. Ang may sakit ang mababaliw. Ay ang presidente ng Shangxi Group, si Lu Hingyan. Pero ako, si Xiaolu, ang mapalad na nagpakasal kay Miss Jayang. Kuya, bukod sa sihi mo, stalking, pagmamayari at bipolar, nagkaroon ka pa ngayon ng split personality. Hindi pwede ito. Kailangan kong tawagan si Dr. Butterfly para pumunta dito. Malukang kalka. Di ko, Lu. Malinaw ang isip ko. Hindi ako kailangan ng doktor. Kuya, tinatanggi mo ang katotohanan. Ikaw talaga. Alis na ako. Ayos na ako. Huwag na mag-rush. Nandito na ako sa parking. Xiaolu. Nagtatrabaho ka rin sa Shengxi Group. Anong palapag ka? Hinahanap kita para sabay tayong kumain. Ang penthouse para lang sa akin. Kung sasabihin ko na nasa penthouse ako, tulad na rin ng pag-amin na ako si Luzong. Penthouse. Ako, pakinggan mo ako.
Sa itaas ang interview. Si Tas, hindi ba yun opisina ni Luzong? Sobrang sihi ni Luzong. Bakit niya papayagan kang mag-interview doon? Kasi ba? Siya ang nag-imbita sa akin para mag-interview sa itaas ng Shengxi Group. Ang sinasabi mo, si Zuxian, ang sis-e ng Shengxi Group. Bakit niya ipapa-interview ka roon sa itaas? Hindi ko rin alam. Matulungin lang siguro siya. Siya rin ang tumulong para maangga si Gucheng nung isang beses. Mabuting tao siya. Laging handa tumulong sa nangangailangan. Ano ba? Ang sis-e ng aming kumpanya, matulungin pala? Diyos tayo, pipo naman yung buwang kupak naman. Dalo ka ng buhay, anak ng babae, okay sa niya. Saday lang, anak ng babae, okay sa kanya. Xiaolu, baka may ibang intensyon siya sa iyo, ha? Simon, hayo na natitismis sa akin. Dali! Oh, Bakit nagalit si Luzong sa mga nahuli? Xiaolu, dali! Takbo na! Ay, saan puta? Hindi ko ayaw. maraming tao doon. May elevator pala dito. Para ito sa presidente. Ikaw pa si Luzong. Hindi ako. Kung hindi ka, sumakay ka na lang sa elevator ng mga empleyado. Bakit nakatayo ka dyan? Tara na! Xiaolu, okay ka lang ba? Ay, hindi ka bang nararamdaman? Nag-aalala lang ako na baka maraming sumakay sa elevator at mahuli ako sa interview. Huwag kang mag-alala. 5 minuto pa. Kaya mo pa. Sige, lakad na. Alis ako. Hay, Xiaoyu, ano ba nangyari? Bakit masaya-masaya ang lahat? Hindi mo pa alam? Yung si Hinago sa itaas, nagpakasala. Sabi nga, nakuha na niya yung babaeng matagal na niyang minahal pero hindi nakamit noon. Sa sobrang saya niya, pinataas niya ng 5% ang sahod ng lahat ng empleyado. Grabe naman ang gastos noon. Talaga no? Halos 10,000 empleyado ang nasa headquarters natin. 5% ang taas ng sahod ng bawat isa. Ilang 10 milyong piso ang dagdag na gastos kada buwan. Sabi ng mga taga-finance, si Zuzong na kuripot. Galit na galit daw at nagwawala sa opisina. Ipinaniliwanag ko ulit, hindi ako nagwawala sa opisina. Sila lang na computer ang sinira ko. Pakiusap, huwag kayong magpakalat ng maring chismis. Zuzong, hinanap po ba ninyo ako? May kailangan po ba kayo? May nagpadala sa akin para ibigay sa iyo itong mga kakanin. Para malaman ng lahat na may-ari ka na. Sino pa ba ang makapagpapautos kay Zuzong kung hindi ang boss mismo? Ikaw pala yung babaeng matagal na minahal ng boss pero hindi nakamit noon. Kuya, nagmamadali ka talagang i-approve ang kasal mo. Kaya ngayon alam na ng buong kumpanya na may asawa ka na. Kung magbibigay pa ako ng candy ngayon, baka malantad ka nila. Mapulungin kang tao, Kaya itago mo na ang sikreto mo. Grabe, parang tanga lang ako na nagpapadala nito. Sa pagkikoso, sayang ye. Ikaw ang nandaya mula sa simula at ngayon nanlilinlang ka pa rin, ikaw ang may kabit. Walang hiya ka! Ano ba to? Bakit ikaw pa ang lahat ng blessing? Habang ako naman ay itinaboy mo sa kumpanya na parang aso. Diyos ko! Si Luzong para ay may kabit na rin asawa. Si Luzong ay sobrang si. Kapag nalaman niyang ginamit ko siya para maiwasan ang bastos ng lalaki, malapit na akong maangal sa trabaho. Hindi pwede. Dapat pa sila. Waja! Waja! Asong katanos! Ikaw talaga ang pinakamamahal ng boss. Diyos ko, nagsakripisyo ang boss para sa pag-ibig. Grabe naman. Nakakakilig naman sobra. Hindi ko, huwag kang matsismis. Hindi ko pa nga nakikita ang boss. Paano pa ako magiging special sa kanya? Lang straw. Wala na akong mawawala pa. Sabihin mo kay Luhe, bigyan niya ako ng 30 milyong piso para manahimik ako o ilalabas ko ang chismis na may kabit siya sa social media. Subukan mo nga. Tingnan natin kung may mga has na i-trending ito. Zuzong, totoo bang sinabi mong si Inhing ang asawa mong babae? Hindi naman totoo iyon. Narinig ninyo? Sabi ko ang hindi totoo. Bakit hindi kayo naniniwala? Sinabi lang iyon ni Zuzong para tulungan akong makaalis sa gulo.
Kasal na hindi iyon. Nagpakasal din kasi ako kahapon at ang asawa ko ay magkaibigan ni Zuzong. Kaya siguro siya ang nagpadala ng candy. Magaling, naghanap pa ng sarili niyang dahilan para sa akin. Tama. Magkaibigan kaming bata pa ng asawa mo. Halika. Xiaoyu, pamigay ng candy sa lahat, ha? Ying. Kahanga-hanga, nagkakaparehong araw nung kasal kayo ng boss. Ang asawa ko at ang boss ang magkatulad ng swerte. Iisang araw ng kasal at magkapareho pa ng pangalan. Ying! Hindi ba parang sobrang coincidence? Sigurado ka bang hindi si Luzong ang asawa mo? Grabe, paano ko na ito ipapaliwanag? Sigurado naman. Ang asawa ko ay mahiyain at malambot, parang bata pa. Hindi siya maihahambing sa lakas loob na si Luzong. At hindi tiyo ang asawa ko. Suwi lang siya pagdating sa iba, hindi sa iyo. Sige na. Ako mismo ang saksi. Dalawang magkaibang tao talaga sila. Boss, hirap na hirap para makuha ang minamahal niya. Kung mag-iisip pa kayo ng kung ano-ano at magdudulot ng gulo sa kanya, magagalit siya ha. Haha, sige na, trabaho na kayo. Si Luzong! Xiao Qiang, may kailangan ka ba? Pakiusap, huwag ka nang lumapit kay Xiao Lu na nagdadahilan ng tumutulong lang. Kasal na kami. Kung patuloy ka pa rin sa kanya, i-report kita. Sexual harassment sa opisina. Ano bang kwentong katapukutan kasi sinasabi ni Xiao Biaosao? Sino ba akong mga abuso kay Luhinian ang halimaw? Sandali lang. Hoy, kuya, ginagawa mo na naman akong kambing bala? Kinsong Jayan, 3 araw para mapirma ng Sushi Group ang kontratang ito. Maraming kakumpetensya, maliit pa ang budget. Kung hindi mapirmahan, lumabas ka na. Ay naku, parang tinitarget ka ng bagong sales director Kahit top seller ka. Imposible namang mapirma ang Sushi Group sa loob ng 3 araw. Gusto lang niyang magpakita ng galing sa simula pa lang. Nasa kalagitnaan lang ako sa sales department. Mababang edukasyon, walang backer, perpektong gagamitin bilang babala sa iba. Nakakatawa pa rin sa iyo. Sinabi mo walang backer. Ang backer mo ay ang presidente ng grupo Sagutin mo ang asawa mo. Paalisin na siya diretsyo. Hindi na isang tao ang asawa ko at si Luzong. Si Xu Wenming ang nag-aasikaso ng proyektong ito ng Sushi. Xiao Yu, hanapin mo ang mga hilig at schedule ni Xu Wenming. Bilisan mo na! CJ. Marami rin palang kahinaan ang mga kakumpetensyang ito. Parang malaki pa rin ang sansa ko kahit direktang makipagtunggali. Xiao Lu! Bakit ka lumabas sa elevator ng presidente? Si Zuzong pala. Sinabi ko sa kanya na nagmamadali akong pumunta sa ospital para makita ang lolo. Kaya pinahinunan niya akong sumagay sa sasakyan ni Luzong. Lumana na ba ang kalagayan ng lolo? Hindi siya makapaniwala na may asawa na ako. Kaya ayaw rin mag-focus sa paggaling niya. Siya yung si OG. Pwede ka bang sumama sa akin para makita ang lolo? Siyempre, halika na. Tara, kayo na. Hindi ka sila. Oo, kada. Ba't masasaysay? Okay, ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. OK，我办事儿，你放心。 Kumusta? Giant Xiaoji, pumunta ka para bisitahin ang lolo ni Yuzong, di ba? Lolo, matagal na kaming naghihintay sa inyo. Pupunta muna ako sa attending physician para hindi na kayo abalahin pa. Ang lakas ng ngiti niya. Hinahamon ba niya ako, ang asawa ni Luzong sa papel? Anyan, asawa mo talaga ito. Kaya baka naman, gaya ng sinabi ni Zuzong, para lang mapabuti ang loob ko, nagdala ka ng peking asawa. Kaya pala ganyan ang ngiti ni Zuzong, nagsusol pala siya. Lolo, bakit mo naisip yun? Ako at si Xiaolu, unang tingin na nahulog na agad ang loob ko. Ang alawa ay mas lumalalim, pangatlo ay nagpasya na kaming nagsama habang buhay. Mabilis na kaming nagpakasal, pero hindi namin ginawa para lang mapabuti ang pakiramdam mo. Tama ba, Xiaolu? Tama. Kung ganun, bakit kayo hindi nagsasama?
Bakit tahimik na kayo? Nahuli ko na ba kayo sa kasinungalingan? Lolo, hindi naman ako nagsisinungaling kaya wala akong ikukumusta. Kung bakit kami hindi nagsasama. Sobrang abala ko sa trabaho kaya wala kaming oras para lumipat. Pero napagkanggoon namin si Aulu, lipat ka na nga maya. Ay, bata ka pa pero marunong ka nang magdaya. Xiao Jiang, huwag mo akong lokohin ha. Kung pumunta ako sa inyo at makita kong hindi kayo nagsasama ni Inian. Palalamunin ko ang lahat ng iyong parusa, Lolo. Sige, magaling. Bibin Jayan. Hmm? Yung sinabi mo kanina kay Lolo, totoo ba yun? Alin? Oh, di ba? Na magsasama tayo. Siyempre totoo. Kung hindi, paano ako sasabot pag biglang dumating si Lolo para mag-inspeksyon? Saka, saan ka nakatira? Titingnan ko kung maginhawa ang biyahe. Kung malayo, ikaw na lang ang lumipat sa akin. Malapit lang ako sa opisina eh. Sa sentro ng lungsod ka nakatira? Bakit? May problema ba? Ang bahay sa sentro ng lungsod, 4 hanggang 500,000 bawat metro kwadrado. Kahit umaupa ka lang, 30,000 pa bawat buwan. Xiaolu. Ang ganda ng katayuan mo sa buhay. Makakakuha ka ng kahit sinong gusto mo. Bakit ako pa talaga ang pinili mong pagkasalan? Ako. Yung bahay ko kay Zuzong yan. Binibigyan niya ako ng tirahan para hindi ako mahirapan sa pagpasok at uwi sa trabaho. Xiaolu, kailangan mo lang umikot-diko at makisaya sa akin. Bakit? Mas maginhawa ko sa bahay ng kabilang ko. Mas maginhawa daw. Kahit gaano pa kagandang kaibigan, hindi pwedeng manatili ka sa kanyang bahay magpakailanman. Lalo na't baka ang kaibigan mo. May masamang balak sa iyo. Masamang balak? Ano bang makukuha niya sa akin? Gusto kanyang gamitin. Xiaolu, huwag kang mag-aalangan. Alam ng buong kumpanya na si Zuzong ay isang playboy na walang pinipiling lalaki o babae. Kung hindi kanya gusto, bakit naman siya magbibigay ng bahay sa gitna ng lungsod para sa iyo? Eh di ba siya matipid na tao? Maliban ko. Ikaw si Luzong na sobrang maate pagdating sa kalinisan. Hindi ako si Luzong. Bakit ka ba nabuguluhan? Alam ko naman na hindi ka siya, kaya pakinggan mo ako. Lumipad ka na sa bahay ni Sujay at iwasan mo na siya. Chen Xiaodi, susundin ko ang sinasabi mo. Magaling. Pero ang tawag na Jiang Xiaoji ay parang malayo ang dating. Tawagin mo na lang akong ate ha. Poprotektahan kita ng ate mo. Poprotektahan din kita. Hello. Lolo, ang mga kakumpetensya mo ay magpainom kay Xiao Susong sa isang magarang lugar. Sabi niya, sino mang makapagpasaya sa kanya ngayon, siya ang makakakuha ng kontrata. Xiao Lu, pasensya na. Mukhang hindi na kita masasamahan sa paglipat. Ipapadala ko na lang sa iyo ang address. Ikaw na mag-ayos ng lilipatan, okay? Sige, ate, huwag mo na kalalahanin. Sige, ayos na ako. Lolo, bakit hindi ka pa nandoon? Xiao Yu, naiwangan ko ako na sa bahay. Kukunin ko lang muna, tapak mo na agad. Joga! Anong hindi iyon? Yan, okay ka ba? May nangyari ba? Ayos na ako, Xiao Yu. Umagkas Benjamin Jayan, abang si Xiao Tuso. Sunod ako lang. Tapos na ako. Hindi ko kayang bayaran kahit isa sa mga kotse na iyan, 7 kotse pa. Mabubuisit na ang buhay ko. Sipal! Mga kuya, aksidente lang naman iyon. Babayaran ko lahat kahit ibenta ko pa ang lahat ng mayroon ako. Huwag na kayong maingay, please. Diba? Pasensya na, nagulat ka siguro. Ako ang dapat humingi ng sorry. Kasalanan ko ang aksidenteng ito. Ako biglang nagbrake kaya ka natamaan. Pakitanggap na lang ang paghingi namin ng tawad, baka maparusahan pa ako ng boss ko. Kabalag na. Zuzong! Kawaan niyo, Wawido. Ah! Hoy, Xiao Xiang! Sabi ko sa iyo, si Luzong ang nakatira doon. Sobra-sobra siyang ayaw sa mga estranyo na lumalapit sa kanya. Kaya, huwag kang lumalapit, magagalit si Luzong. Kunwari hindi mo ako nakita. Nandiyan mo, ikaw gawin mo lang ang kailangan mong gawin. Sige na. Totoo nga ang chismis, marami talaga siyang kakaibang ugali.
Pero mabuting tao naman siya. Kuya, sasabihin ko sana. Kuya, bakit mo hawak ang kamay ko? Bakit mo hinahawakan ng asawa ko? Ay, sorry kuya, nadali ang kamay ko. Kuya, biglang bumalik yung babaeng iyon. Paano natin malalipat ang 7 kahon mo nang hindi siya makakaalam? Itapon na lahat. Tama na, alam mo naman kung gaano kakausi, di ba? Sa mahigit 20 taon mong buhay, kailan ka pa nagsuot ng damit ng 2 beses? Kuya, lumabas na ang kotse ng misis mo. Binisan na natin ilipat ang gamit mo bago siya bumalik. Sayo, kumusta na si Yumian? Nagiinuman sila sa loob. Sabi ni si Oksu, kung sino ang pinakamaraming mainom, siya ang pipirmahan ng kontrata. Oh, kaya mo ba? Relax, hindi ako nanalasing kahit gaano karami. CJ! Ano na? So, Bilisan mo! Tapos na rin, aalis na kami. Tingnan mo, wala namang itinalagang trabaho sa kanya ang sales department. Bakit hindi pa siya bumabalik? Ano? Kuya, may problema. Yung bagong sales director ay tanga. Pinagawa niya si Mrs. na makuha ang kasunduan sa new energy vehicles ng Sushay sa loob ng 3 araw. Ang in charge ng proyektong iyon ay si Xu Wenming, yung mayabang at bastos na Ksukyan. Sa Qiansheng Jiansheng, nakikipag-inuman siya ngayon. May problema. Kuya! Sino ang makainom ng pinakamaraming ngayon? Siya ang makakakuha! Kya? Kuya, ipinahahayag ko, ang nanalo ay si Ginang Jayang Yingying ng Shengshi Group. Susong, nanalo na ako. Pwede na ba nating pirmahan ang kontrata? Anong kontrata? Bakit may kontrata pang kasali sa inuman? Susong, hindi mo ba sinabi na kung sino ang makainom ng pinakamarami? Siya ang makukuha ng proyekto sa smart cars ng sushi. Ha? Sinabi ko ba yun? Wushu, sinabi ko ba yun? Hindi. Bakit na parang sa salita mo? Farah! Siya, Uzong, sa negosyo, kausap-usap naman tayo. Kaya pag-usapan na lang natin ulit. Sige. Gusto ko lang na tayo ulit. Saka to. Xiaolu. Ang kamay na humawak sa kanya ay dapat gumalaw na. Wala. Tigilan na! Sayo, tumawag ka ng kabuhansa. CJ! Bilisan! Xiaolu! Xiaoyu! Xiaoyu, kumusta na? Ligtas pa ang kamay ng swimming. Taagapan sa ospital, ligtas. Salamat naman, naligtas pa rin. Kundi mapupunta pa sa kulungan si Xiaolu dahil sa akin. Ay nako, bakit ka matatakot? Kahit hindi naligtas ang kamay ni Xu Wenming, walang mangyayari sa asawa mo. Ang asawa mo kasi. Malaki ang pangalan. Ano ba yung pinagsasabi mo? Anong malaking pangalan? Ordinaryong empleyado lang siya. Alharing oras na ang haipas, pumutupito ang tatanig sa Deming. Tatay! Kamuha-gwanda! Bakit pa naman kailangan tulukin si Kafinyan? Alam mo ba? Sinira mo ang buong pamilya natin! Yung luhin niya na kinatatakutan pa ng Xu Group, ikaw ha. Sino pa ba siya? Wala kundi. Ang mapangaral na isisi ng Shengshi Group, si Luhin yan. Tama! Walang koinsidensyang magkapalehong pangalan at ikakasal sa isang araw. Ang asawa mong si Luhin yan at ang boss naming si Luhin yan, iisang tao sila. Hindi pwede yun. Magkaiba ng langit at lupa ang ugali ni Xiaolu at ni Lusong. Imposibleng iisa lang sila.
Naku, tigilan mo na ang mga kalokohan mo. Nakalimutan mo na ba? Nalakan si Zong miniro at chismis sa pagkalusong. Baka si Zuzong ang nagsisinungaling para sa kanya? Paano mo ipapaliwanag iyon? Halos mapinsala ng asawa mo ang kamay ni Xueming, pero hindi lang pinanagot ng tatay ni Xueming ang asawa mo. Sinabihan pa niya ang anak niyang huwag galawin si Luzong. Baka bago pa man tayo nagkagulo, nakasakit na pala siya kay Luzong. Yingin ko naman. Ano ba yan? Si Luzong nga iyon. Hindi lang siya hari sa Eggy World, isa pa siya sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Pangarap ng lahat na maging asawa niya. Ikaw naman, todo porsyento kang nagpapatunay na hindi siya asawa mo. Sabihin mo sa akin, galit ka ba sa mayayaman? Kaya ang lihim na nagmamahal sa iyo na si Luzong ay nagtago ng pagkakafilanlan para mapangasawa ka. Lalo ka nang nagiging Tandaan ni ako. Sige na, pagod ka na rin. Umuwi ka na at magpahinga. Bakit nandito si Zugsuan? Nahope na parang naayos naman. Totoo nga kaya ang sinabi ni Xiaoyu na si Xiaolu ay si Luzong. Kuya, malaki na ang ginawang kulo ngayon. Baka mahulaan na ng maliit na hipag mo ang tunay mong pagkatao. Tansa mas paano kram yun? Sa tingin ko, sabihin mo na lang ng tapat. Hindi pwede. Kapag nalaman niya kung sino talaga ako, hindi lang siya mag-divorce sa akin. Sisiguruhin pa niyang mawala ako sa lahat ng daan. Kuya, lagi ka na namang nagpapalinis sa akin ng gulo mo, hindi ba? Zuzong, anong gulo ang lilinisin mo para kay Xiaolu? Tutulungan mo bang itago ang tunay na pagkatao ni Xiaolu? Ate, pakinggan mo muna ako. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Gusto ko lang malaman, may tinatagong pagkatao ka ba? May. Bukukul. Hala, anong kaguluhan ito? Bagong empleyado lang siya. Anong lihim na pagkatao pa ang magagawa niya? Walang kwentang tao, pero puro gulo pa ang nagagawa. Ako pa ang naglilinis. Hoy, talagang grabe ka ngayon ha. Ngunit mo pang pinsala ng permanente ang kamay ng tagapagmana ng Sugro. O hindi ko binawit ang pangalan ni Yuzong, di ko matakot. Ba't talagang tinatapon kami ng susa karagatan pa kainin ka mo lang. Ibig mong sabihin, niloko mo ang pamilya Xu para isipin nilang si Luzong ang nanghampas kay Xiao Xuzong. Swerte na bihira lumabas si Luzong, kaya kakaunti lang ang nakakakilala sa mukha niya. Kaya naman nagawa kong magsabi ng malaking kasinungalingan. Kaya binuhusan mo ng alak si Xiaolu para mas maging katulad ni Luzong. Ala. Saan mo na, chiste ni Singsong. Amoy alak ka na, tigilan mo na ang pag-record. Tsetsa, pwede na bakit ang likawan ngayon? Xiaolu, sorry ha. Akala ko kanina ay scammer ka. Ate, hindi ako scammer. Ganito pala kawalang hiya ang kuya ko sa harap ng manugang niyang si ate. Ang lalaking matapang biglang umiiyak ng ganyan. Huwag nang umiyak, kasalanan ko yan lahat. Ako ang may sala dito. Ano nga na gusto mong gawin sa akin? Kung mapayag ako, okay. Kung ganoon, ate, halikan mo ako, pwede ba? Ano? Babalik na ba ako? Sigurado nakapal na ako. Si Xiaolu na maamo at talisay. Imposibleng humingi ng ganyang-ganyang mapagtuksong bagay. Kahit tumano ka sa kasal, ayaw mo pa rin. Hoy, Xiaolu, hindi ka matanggap ng binibini, pero pwede naman ako, di ba? Pigilan. Huwag ako maging tanga sa harap ng babaeng ito. Napakagandang magkasintahan ninyo. Zuzong, kung alam mo na magkasintahan kami, huwag mo nang guluhin si Xiaolu. Asawa ko siya. At bukod doon, hindi siya interesado sa lalaki. Salamat sa pagtulong mo kay Xiaolu kanina. Kung kailangan mo ng tulong, handa ako. Aalis na kami. Tara na! CJ. Seryoso ba to? Ano? Ang tao ko rin, hindi rin gusto ang lalaki. Xiaolu, bakit ganyan ka naman nakasukot palabas? Ate, nagpahirap ba ako sa iyo ngayon? Xiaolu, bakit mo naisip iyon? Hindi ko inakala may katawan ka pala. Kailangan mo ka rin makipagtulungan sa Xushaitang. Pinasok ko sa ospital ang aming partner. Xiaolu, asawa mo ako. Kapag inapi ako ng iba, natural lang na depensahan mo ako, di ba? At ang pakikipagtulungan sa Xushai, kakayahan ang titingnan. Ang kakayahan ko sa trabaho. Pero, napakalakas, kaya huwag ka nang mag-isip ng masama.
Hala, matapang ka ha. Hindi lang sinundan mo si Jayang Yinging, gusto mo pang lapitan siya. Ano, akala mo ba, dahil may pera ka, magpapahumaling si Jayang Yinging sa iyo? Kahit mamatay sa kahirapan si Jayang Yinging, hindi siya sasama sa isang tulad mo. Lokoyo, kundi, papagalitin kita sa kanya habang buhay. Ay, nang tumawag si nanay at tatay, anong gusto nila? Ibubunyag ba nila kung sino talaga ako? Anything para layuan niya ako. Di ko yan. Xiaoluo, anong ginagawa mo? Yes ba? Hindi mo ba siya masasagot? Kung siya tasok at kawin mo. Umiiyak ka. Ganon ka ba katakot na mahiwalay sa akin? Ayaw mong mag-alala si Lolo o ayaw mo talaga akong pakawalan? Bakit hindi siya magsasalita? Ba? Xiaoluo, hindi kita hihiwalayan. Maliban na lang kung hindi ka na nangangailangan sa akin. Ate, huwag mo akong lukuhin. Sige na, Xiaoluo, tigil na ang pagdadabo. Kailangan ko munang tumawag kay Zhongyu. May trabaho kaming dapat pag-usapan. Ang proyekto ay inilipat na kay Xukyanyu. Si Zhongyu ang boyfriend ni Xukyanyu, kaya hihingi ako ng tulong sa kanya para makita ko si Miss Chu at pag-usapan ang pakikipagtulungan. Si Susong pwede ring tumulong. Siguradong makinig si Xukyanyu sa kanya. Huwag kang humingi ng tulong sa taong may masamang intensyon sa iyo. Magagalit ako, gets mo? Gets ko. Magaling! Ay! May homemade lunchbox! Hindi ko akalain na ang kilalang malamig at mahirap lapitan na si Luzong ay ganito pala kalambing sa bahay. Xiaoyu, tigil ka na sa kabulastugan. Ang asawa ko at si Luzong ay magkaibang tao talaga. Hindi ako naniniwala. Maliban na lang ko. Kabang kagawin! Babae kayo lang! Sa ospital! Director Qin, si Xiaoxu ang nang-asar at lahat ng nasa salis ay makaranas na ng ganyang pakikitungo. Ano siya ni... Isa mo ang kini. Kaya lang ako. Like walang simpa. Jayang Yingying, lumabas ka na agad dito. Hindi kailangan sa department namin yung babaeng parang kisasama hindi matignan. Rilokin, ang ginagawa yung kailangan ba? Excuse me. Bakit ganyan ang sasabihin mo? Mahimik kami ha. Zenyu, gusto mo bang kasabay ni Jayang Yingying na mapaalis? Director Qin, baka gusto mo ng ganyan, pero hindi ako. Sino ang akala ko sabihin mo? Section 9 ng Code of Conduct ng Shengshi Group, bawal ang workplace bullying. Director Qin, kung sasampalin mo ako, i-report kita sa taas at papatigaling ka ng walang sweldo. Alis ka na sa sales department! 3 araw ang deadline ko para mapirmahan ang kontrata at hindi pa tapos. Wala kang karapatang palayasin ako ngayon, Jayang Yingying. Sasabihin ko lang ikaw na isang beses, kung mapipirmahan mo akong kontrata ng Tsu. Ibig ko, hindi mo. Miss Jayang, ikinalulungkot ko ang nangyari kahapon. Humihingi ako ng tawad. Sana patawarin mo na ako. Pirmahan mo na lang ang kontrata at mapatawad mo ako. Suzong, ano ba ginagawa mo? Naintindihan ko na. Kuya, sinabi ni Xuang Shan na handa siyang i-recommend ka sa Energy Association. Basta payagan mo si Xu Wenming na makalaya. CJ, alam ko na talaga sasabihin mo yan. Kuya, pupunta na ako ngayon para ibigay ang mga ebidensya ng mga krimen ni Xu Wenming sa mga nakaraang taon. Itong palalo at hambog na batang Susong. Haharapin niya ang natitirang buhay niya sa kulungan. Hoy, Dayan. Kuya, ano yung sinabi mo kanina? Paumanhin si Xu Wenming. Ang kakaiba naman, hindi kita mapaniniwalaan. Huwag mo awa, masaksan mo, patawa sa tao mga hapis maliinipan. Pwede siyang makatawid, pero kailangan niyang pumunta agad kay Jayang Yingying para humingi ng tawad at ibigay ang smart agreement ng Xushai Energy Saving Cars. Bihura, di siya tasyut ba? Hindi pa si Batang Susong ang ospital dahil binugbog siya ni Jayang Yingying. Hindi lang siya huminto sa pang-aaway, pati na si Jayang Yingying ay kailangan pang lumuhod at humingi ng tawad. Ibig sabihin, may malakas na support na si Jayang Yingying sa likod niya. Yung tao, hindi biro ang katayuan, kaya pati ang palangon na Batang Susong ay pilitan ding lumuhod. Yung taong araw-araw na nanggugulo kay Jayang Yingying, hindi ba siya kawawa ngayon? Pumunta pa mismo ang Batang Susong para pumirma ng kontrata. Hindi ba dapat natupad na ang iba sa napagkasunduan at magbigay daan na? Lumuhod pa si Xiao Susong. May backer ba talaga si Jayang Yingying? Ini, mukhang ordinaryo ang damit ng babaeng iyon. Imposibleng may backer siya. Hindi, gusto mo ako patawanan? Hindi ba ka? Xiao Susong, bumawon ka na. Wala talagang backer si Jayang Yingying. Para mapirmahan kayo ng kontrata, gumawa siya ng maimpluwensyang tao. Kamakailan ko lang nalaman.
Masamang tao siya at sisibakin ko na siya. Xiao Suzong, wag po sana ninyong isisi sa aming Shengshi Group ang ginawa niya. Gusto mo pumatay! Huwag mo akong isasama sa gulo mo! Siyaw sa Yaoji. Sumusumpa ako kung anzo pa ako ulit sa'yo. Saan bitinuwa ako lang kita? Kailan po natin mapipirmahan ang kontrata? Lolo, nandito ang kontrata. Papirmahan siya. Nabalitaan ko kagabi na tinanggal na si Xiao Suzong sa pwesto. Kahit pumirma siya ngayon, wala na itong bisa. May bisa pa rin ang pirma niya. Xiao Jiang, pagkatapos mapirmahan ang kontrata, mag-turnover ka na sa inyong department director. Anong pakialam ko ba kay Director Qin? Hindi ba kayo nagtaya? Sabi niya, kung makuha mo ang kontrata ni Xu Wenming, ibibigay niya sa iyo ang posisyon ng direktor. Seryoso ba ito? Bakit siya mo ding Director? Sa kumpanya namin, ang may kakayahan lang ang umaangat. Anong mas magaling sa akin si Kininging? Saan ba siya? Hindi ko inakala na si Kinyo pala ay sunod-sunuran sa mataas, malupit sa mababa. Palayasin na siya. Kung malaman ng maliit na hipag ko na si Lu Hinian mismo, ang presidente ng kumpanya, ang nagpaalis sa kanya, siguradong hihiwalayan niya ako. Ginbiyo ako pa niya. Teka, kailangan mo kong resulta. Director Sao, hayaan mo kumukuha ng kaming kiing. Pero pa ay bulaan mo. Isip! Director Zhao, salamat sa pakikinig mo para sa akin. Pero tama si Director Qin, hindi pa ako karapat-dapat sa posisyong iyon. Ang taya namin noon. Biro na lang nating iyon. Susunod sa kanya. Takot na takot ba sa asawa? Walang prinsipyo. Dahil sinabi na ni Xiao Jiang na wala ng taya, maari ka nang manatili. Sana marunong ka nang kumilos at huwag nang makialam sa mga taong hindi mo dapat buluhin. Sige, naiintindihan ko na. Okay, wala nang gagawa ng gulo. Xiao Jiang, mag-sign ka na ng kontrata kay Xiao Xu nang walang alalahanin. Ako naman, babalik na muna ako sa trabaho. Mo, ang ngiti ng sosyo. Nakita kang naapi, agad niyang pinaalis si Zuzong para ipagtanggol ka. Ano ba ang pinagsasabi mo? Anong kinalaman ng asawa ko dito? Hindi mo ba nakita? Kanina habang naapi ka ng dati mong kasintahan, nakatayo ang asawa mo sa pintuan. Ano? Xiao Yu, kailangan ko nang lumabas. Ikaw na ang mag-sign ng kontrata para sa aking Kik Xiao Xu. Yaso, uno. Xiao Jiang, bakit ka tumakbong lumabas? Nagdududa ka ulit na magkaibang tao ang asawa mo at si Luzong. Ulitin ko, hindi talaga sila isa. Xiao Lu, hindi ka ba pinagsamantalahan kanina? Anong pinagsamantalahan? Ibig ko sabihin, may naggamit ba ng pagtulong sa akin para persahin kang mag-sign? Xiao Zhang, paulit-ulit ko na itong sinasabi. Wala talaga akong interes sa mga lalaki. Xiao Lu, hindi mo ba ako ipapagtunggol? Ate, hindi niya ako pinilit. Siya ang nagkutos kay Xu Wenming na humingi ng tawad sa iyo. Luzong! Ginamit namin ang pangalan niya para magmukha kaming may katuwang. Hindi ba siya nagalit? Bakit pa niya tutulungan tayo? Napakagaling ni Xiao Zhou. Para mapanatili ang magagaling na empleyado, natural na tutulungan siya ni Luzong. At ang kapal mukha ang ginawa ni Xu Wenming sa mga empleyado. Kung hindi siya disiplinahin ni Luzong, iisipin ng lahat na madaling apihin ang Shen Group. Naiintindihan ko na ngayon. Luzong, pasensya na. Nagkamali ako ng akala sa'yo. Sa loob mo pa rin. Okay lang. Basta naipama na ang pagkakamali. Kung hindi ka na magdududa sa akin, at titigil ka na rin mag-isip na may gusto akong nangyari sa asawa mo, mas maganda pa. Kung malinis ang konsyensya mo, wala kang dapat ipagkabahala. Kapag kinanggal ng Zuzong ang naruruming iyon sa utak niya, natural na hindi na kita padududahan. Xiao Lu, malaking tulong ni Luzong sa atin ngayon. Nakita mo siya, huwag kalimutang magpasalamat ng maayos ha. Naintindihan ba? Bayin ko. Nakasign na ang kontrata. Kailangan mo pa bang makipagkita sa kanya? Nagkasundo na kami sa oras ng pagkikita. Masagwa naman kung mag-cancel ako ngayon dahil hindi na kailangan ang tulong niya. Tilali ko eh. Yato po kung susong ka makakyanap po. Xiao Lu, hindi kita hihiwalayan. Maliban na lang kung hindi mo na ako kailangan. Kung malalaman niya na nagsupay-pay ako sa kanya noon, tiyak na hiwalayan niya ako agad-agad. Taahan mo ito, halimbawa ko. Xiao Jiang, tinatawag ako ng asawa mo. Huwag, relax, trabaho lang ito. Patay na ang puso ko.
Swerte na lang at mabilis ang reflexes ko. Kundi pa, magwawala ka na sana sa harap ng manugang ko. Pagkikita sila ni Zhongyu ngayong gabi sa club. Pumunta ka doon, maglagay ng bag. Gusto kong marinig ang usapan nila. Kuya, paglabag yan sa privacy ng iba at kapag nalaman ng manugang mo, iisipin niyang sira ka na sa ulo. Tapos sa galit niya. Iulit na. Eh ano ba ang gusto mong gawin ko? Manalangin ka lang sa bahay. Pumasok siyan. Pagsalita ng masama tungkol sa akin sa harap ng asawa ko. Iyan mo siyang tigilan. Hindi ko pa hintulutang sirain niya ang aming kasal. Bakit nagiinuman ka pa dyan ng mag-isa? Nag-away ka ba sa girlfriend mo? Si Xiao Yueli ang ko ay matahimik at mahinahon. Hindi siya mag-aaway sa akin. Eh bakit ka nagiinuman ng mag-isa? Glug glug glug. Grabe, 6 o 7 bote na. Dahil sa iyo eh. Ikaw, ako, at si Jiang Xi, tatlo tayong lumaki sa ulilahan. 20 taon na. Hindi man tayo magkadugo, mas malapit pa tayo sa pamilya. Nakapag-asawa ka na, malaking bagay iyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Aksidente kasi iyon. Akala ko hihiwaliin ko rin agad, kaya hindi ko sinabi sa inyo ni Ixie. Hindi ko lang inakala na ako at si Xiaolu ay magsisimulang magkamalay sa isa't isa. Anong aksidente? Tinulungan niya akong aralin yung bastos na lalaki, tapos biglang nagkasakit ng malala ang lolo niya. Sabi ng lolo, hindi siya papayag na magpagamot kapag hindi nagpakasal si Xiaolu. Naawa ako sa kanya, kaya pumayag akong ikasal sa kanya. Si Lugin yan, presidente ng Shengshi Group. Mayroon siyang lolo. Narinig ko na wala na siyang ibang pamilya. Saan mo nakuha ang chismis na iyon? Ordinaryong empleyada lang ako. Paano ako magpapakasal sa isang presidente? Ang asawa ko ay katulad lang ng pangalan ni Luzong. Ordinaryong tao lang siya. Sinabi sa akin ni Xiao Yueli ang na noong nagkaproblema ka kay Xuanming, nakalusot ka dahil sa presidente ng Shengshi Group na si Lu Hinyan. Nagpakita ng tapakas, babaeng ka na. Dahilan lang iyon para sa labas. Mabait talaga ang boss ko. Yung nangyari kay Xuanmin, kahit sino pa ang nasa sitwasyong iyon, ganun din ang gagawin niya. May pakiramdam akong may mali. Hoy, mas mahalaga ang iyong kinabukasan. Yayo, tawagin mo na ang asawa mo. Gusto ko siyang makita. Nag-o-overtime siya. Tignan mo muna ang litrato, tapos sa susunod na libre siya. Ipapakilala ko na kayo sa isa't isa. Parang kilala ko itong tao. Siya yung maniak na sumusunod sa'yo nung high school. Hindi yan posible. Yung maniak na iyon, makapal ang buhok sa noo at nakaitim na salamin. Mukhang madilim ang ugali. Pero tingnan mo sila namin, masaya, malusog at pugi. Sa tingin ko, nag-inlove ka na lang kaya nabulagan ka na. Totoo ang sinasabi ko. Hindi talaga siya yung taong iyon, si Xiaolu ko. Kung gusto mong malaman, kumuha ka ng litrato at ipadala kay Iki. Si Iki nga mismo ang nagsabi, makilala niya iyon kahit saan. Xiaolu, bakit nandito ka? Ate, biglang tumating si Lolo para sa press check. Hindi ka na nakita. Akala na niloloko ko lang siya tungkol sa kasal. Ayaw na nang magpupuloy sa lunas. Ano? Dumating si Lolo, sasama na ako sa iyo ngayon. Lingyang, huwag kang lumayo. Nagsisinungaling siya. Kanina, sa litrato pa lang, halos makakilala na kita. Ngayon na nakita kita mismo, sigurado na ako, ikaw ang stalker ni Indy noon. Anong manubhang sakit ni Lolo? Anong surprise check? Lahat iyon ay basta-basta nagsinungalingan. Ang una, para lukuhin si Indy na pakasalan ka. Ang pangalawa, para dalhin si Indy palayo at hadlangan akong humarap sa iyo. Tama ba? Hayop ka, 10 taon na. Kasuklam-suklam ka pa rin gaya ng dati. Ate, hindi ako nagsisinungaling. Totoo naman lubha si Lolo at totoo rin malong abiso na pumunta siya. Kung hindi ka maniniwala, samahan mo akong bumalik at tanungin si Lolo mismo. Kung kung sinasabi ko sila sa ate. Pasensya na. Di ko alam kung anong pinag-usapan mo. Lingyang, huwag siyang paniwalaan, nagsisinungaling siya. Eyo, tigilan mo na ang kalokohan. Hindi naman ako anghel mula langit. Hindi magbibiro si Xiaolu tungkol sa kalusugan ng kanyang lolo, di ba? Bukod pa rito, nag-high school kami sa Jiangsu City. Taga-Tian High City si Xiaolu. Paano siya magiging kaklase namin? Kung hindi ka maniniwala, Xiaolu, sabihin mo sa kanya kung saan ka nag-high school. Cheyenne High City. Narinig mo ba? Humingi ka ng sorry kay Xiaolu. Mag-sorry? Hindi ka naman, hindi ako nagkamali. Siya yung stalker na baliw na sumusunod sa iyo noon. Ayun na, Humza. Ganun? Naniniwala kasi kang nakita sa akin. Magkasama tayo ng mahigit 20 taon bilang pamilya. Eyo, nakita ko na ang lolo ni Xiaolu.
Hindi pwedeng fake yun. Ngayon, ang kalusugan ng matanda ang pinaka-importante. Kita-kita na lang tayo ulit, okay? Hindi. Kaya pala stalker at voyeur ang asawa mo. Walang hiya talaga. Nagpapanggap pa na si Lucy ang asawa mo. Ilalantad ko ang tunay mong mukha, mayabang ka. Lolo, nandito na kami. Akala ko pa naman panaginip lang ang nakita kong manugang sa ospital kamakailan. Lolo, nakikipagkita lang ako sa isang kaibigan, kaya natagalan. Upo ka muna, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Hindi kailangan. Basta hindi kayo nagsisinungaling sa lolo, masaya na ako. Hindi ko na kayo abalahin pa. Babalik na ako sa ospital. Paalam na. Hindi ako bandit. Xiaolu, pasensya na talaga ako ngayon. Hindi ko na-control ang bibig ng kaibigan ko at nagawa kanyang mapahiya. Ate, hindi naman ito malaking bagay. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad sa akin. Saka pa, naghahala na lang siya sa iyo. Baka may manligalig sa iyo. 10 taon na ang nakakaraan noon. Si Ixie at Yigo lang ang patuloy na nag-aalala. Siguro nga, nakalimutan na niyong sinundan ako ang nangyari noon. Ate, yung sinabi ni Zongxian Shengamanyakis, natakot ka ba noon? Sa simula, talagang natakot ako. Pero may isang bagay na nangyari at pagkatapos noon, hindi na ako gaanong natakot. Anong nangyari? Channing, ikas mo kumuup. Nang dapit ka kon. Salamat! Ang pagsunod niya sa akin ay talagang nakakatakot. Pero, yung ilaw na nagliwanag sa madilim na eskinita ang nagsabi sa akin na hindi niya ako sasaktan. Sinabi ko na rin ito kina Gio at Pixie. Pero ano ba ang sinabi nila sa akin? Sabi nila, trabaho lang daw iyan ng psycho para mapababa ang aking bantay tapos kakainin na niya ako ng buo. Hindi mo yun. Xiaolu, bakit ka ba nagpapainit ng ulo? Huwag sabihin ikaw ang nag-stalk sa akin 10 taon na ang nakakaraan. Hindi ko yun. Pakiramdam ko lang, hindi magagawa ng tarong iyon na saktan ka, ate. Pero kung tinagsada ko, Ate, tumakot tayo kung kaya pilawat kauluhan. O api sa iyo. Xiaoyu, late na. Bakit kumatawag ka pa? Ano? Naintindihan ko na. Ano kayang tinitingnan mo? Bakit ganyan ang mukha mo? Wala. Matulog ka na, may trabaho pa bukas. Magandang gabi. Pagkatapos tumawag si Xiaoyu sa ate, tiningnan niya ang group chat nila, tapos nagbago na ang mukha niya. Tingnan mo kung may nangyari kay Xiaozu. Sino itong susong? Natanong ko, sino talaga itong susong? Sino ang nagpamasamang loob sa asawa ko? Zuzong, pasensya na ha. Nagagambala ka pa namin ngayong gabi. Huwag mo siyang pakialaman, kaya ko itong ayusin mag-isa. Alam kong magagalit ka kaya hindi na kita sinabihan. Tinawagan mo pa si Zuzong. Hindi ka ba natatakot na pagsamantalahan kanya dahil dito? Si ate. Asawa mo ako. Kahit anong mangyari. Pupunta ka dito. Maliit na bagay lang ito, kaya ko itong ayusin. Tinawagan mo si Zuzong. Hindi ka ba natakot na gamitin niya ito laban sa'yo? Lahat na alam na maliit na bagay pa rin. Abangan mo kung paano ko ito ayusin bukas. Inging, ikaw, bakit ka pumunta sa opisina? Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag muna pumasok para maiwasan ang gulo? Jayang Yingye, narinig ko na nakipagkasama ka sa lahat ng mga executives at kahit si Zuzong ay nahulog na sa iyo. Ano?
Kailan pa naging tuta ko ang mga executives at si Zuzong? Huwag ka nang magkunwari. Alam na ng lahat sa kumpanya ang mga ginawa mo. Nga. Ibahagi mo na lang sa amin ang iyong mga lihim. Talagang malinaw ang kwento ninyo, pero wala akong maalala sa mga iyon. Isa lang ang posibilidad. Anong posibilidad? Matagal na akong nire-rape habang walang malay. Krimen iyan! Mag-uulat ako sa pulis. Halo, gusto ko mag-ulat ng krimen. Dinsay, huwag na boys. Nagkakamali lang kami. Wala kaming alam. Yan, Jai, sorry na. Hindi na kami magkakalat ng chismis. Sino po ang tumawag sa amin kanina? Ako. At itong dalawa, mga saksi ko sila. Sige, sumali kami lahat sa istasyon para bigyan ng statement. Yan! Galing mo talaga. Palaging may ganang tao sa trabaho na nagpapakalat ng chismis. Pag nagpaliwanag ka, pagtatawanan ka lang. Dapat sila na mismo ang magsikap para patunayan ang iyong inosensya. Kasi kung hindi ka malinis, ang mga nasa itaas ay makahatak pababa. At kung makahatak sila pababa, mawawalan sila ng trabaho. Baka i-blacklist pa sa industriya. May diskarte ka pala. Pero hindi pa tapos. Gusto kong makita kung paano mo kaharapin si Xia o Susong sa launch event sa Makalawa. Alam mo naman na parang asong galit siya pagdating sa ganti. Ganda pa ipuluan. Ganda sa ipuluan. Bakit ganito nangyari? Ang sinabi ko, magkasamang harapin si Jayang Yinging sa launch ng proyekto. Ordinaryong empleyado lang ako. Imposibleng mapangasawa ko si Luzong. Ang asawa ko ay katrabaho lang na magkaparehong pangalan kay Luzong. Xia Ozong, naniniwala na kayo ngayon, di ba? Mandaraya si Jayang Yinging. Hindi siya asawa ni Luzong. Takot lang siyang abalahin kayo, kaya nakiisa kay Zuzong. Nagpasikat para mapirmahan kayo ng kontrata at mapahiya kayo. Walang hiya. Xiao Zong, ilang araw lang at mas malambot na ang inyong ulo. Sinabi ni Xiao Jiang na asawa siya ni Luzong. Pinirma kayo ng kontrata at pinaiyak pa kayo para humingi ng tawad. Hindi lang kayo nagalit, kausap pa ninyo siya ng maayos at masaya. Ang galing ng pagtitiis ninyo. Halos katubas na ang dating ni Dak Susong. Grabe, ang galing naman ng Miss Chayang na ito. Kaya pa niyang linlangin si General Manager ko. Anong linlangin? Sa higaan siguro. Sabi nila, sobrang galing niya sa higaan. Lahat na mataas na opisyal ng Shengshi Group na pasama na sa kanya, pati na ang maramot na si General Manager Zhou, naging tuta na rin niya. Anong hirap para sa isang social butterfly na mainggan yung mayamang lalaki? Hindi ba chismis lang iyon? Kinumpirma na ng pulis, 2 intern ang gumawa ng peking chismis. Sisiyam namin, lagi siya kulit. Ako na ang bahala sa kanya. Itatatak ko sa mukha mo. Ang salitang puta siya. Hindi mo pabago ako ganito habang buhay. Ginagamit mo ba ako? Atay! Tatay! Tigil na, wala si tatay dito. Wala si tatay, pero okay lang, sa iyo nasasabihin. Niloko tayo ng pukpok na iyang si Jiang Ying. Hindi siya asawa ng presidente ng Shengshi Group na si Lu Hinyan. Siya ay... Sino siya? At lugos na ang nakakaraan, nakipagkita sa akin si Luhin yan, kasama ang aking nobyo. Ganda karo. Ginugong Sam. Ako si Lu Hinyan, presidente ng Shengshi Group. Ako rin ang tinutukoy mong nag-i-stalk at nagmamasid kay Yin. Ang sino Lu? Ano bang gusto mong sabihin sa akin? Hindi ka ba nag-investig sa akin ngayon? Gusto mo bang malaman kung sino talaga ako? Kung kay Yin, may iba pa ba akong layunin? Sasabihin ko sa iyo ngayon mismo. Mahal ko siya. 10 taon ko siyang lihim na pinagmamasdan. Iustag ka. Kahit ituring ka nilang tunay na kapatid ni Yin, pahintunutan kita umurong. Pero kung magtatang kakasirain ang aming kasal, hahalayin ko ang iyong nobya para bayaran ang utang mo. Binibining Xiu, pakiusap, pigilan mo ang iyong nobyo. Su Wenbin, hindi ko alam kung sino ang nag-ulol sa iyo. Pero huminto ka na. Si Luhin yan ay hindi natin kayang suungin. Ginagamit mo lang ako, ano? Ha? Tingin ko yung gumiti ka bigla mahirip.
Pwedis, sa lolo, nabag ako, takpin niya siya. Ikaw ba si Kinyiren, si Miss Kin? Ano? Ako nga. Suspect ka sa pagpapalibak kay Miss Jiang ng Shengshi Group. Sumama ka sa amin. Hindi ko ginawa yun. Hindi ako. Nagkamali kayo. Kaya ang chismis tungkol kay Jiang Yingning, ginawa ito ni King Yiren para siraan siya. Nakakatakot talaga ang away sa opisina. Miss Jiang, sana hindi mapigilan ng maliit na insidenteng ito ang ating pakikipagtulungan. Tabiamahan na ang kontrata. Aalis na ako, ha? Dito na set, hindi na kailangan. Magsakit. Alam! Boss lady, sigurado ako, ang pag-aresto kay King Yiren, ihawain ng boss para itagol ka. Sige, suda ha. Ilang beses na kitang sinabihan, huwag kang manghusga. Ang asawa ko at si Manager Lu ay magkaibang tao. Huwag kang mag-alimlangan, tingnan mo ako. Naaalala mo, nung umuwi ako para kumuha ng kontrata, nabangga ko ang kotse ni Manager Lu. Noon kasi naglilipat ng bahay ang asawa ko, kaya hindi siya si Manager Lu. Totoo ba yun? Na, kita ba amahan Marlo? Hindi nga. Ayaw ni Manager Lu na lapitan ng estranyo, hindi ko naman siya pwedeng. Lapit kita na hindi na nga. Ano yung ayaw sa mga estranyo na lumalapit? Sa tingin ko, natatakot siyang mabisto sa harap ni Yingning. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Nahanap na ni Luzong ang babaeng mahal niya mula pa noon. Kung dahil sa sasabihin mo ay mawala ang asawa niya, pareho tayong malilipol. At saka, kasana rin ako ha. Kung manghihimasok ka, magsiselos ang asawa ko. Sige na sige, hindi na ako maghula. Okay na. Saka na pala, napag-usapan na ba ninyo ng asawa mo kung kailan ang kasal? Wala pa. Masyadong busy ngayon, nakalimutan ko nang itanong. Hoy, malapit na magtanghali. Hanapin na natin siya, sabay-sabay kumain. Iko-question ko para sa iyo. Higaan mo. Tatawagan ko muna siya. Hindi po matawagan ang inyong kausap sa ngayon. Walang sumasagot, baka busy. Hanapin na lang natin siya. Hindi ko nga alam kung saang departamento siya. Kilala ko ang Easy. Halika, itanong natin kung saang departamento nagtatrabaho ang asawa mo. Oh, sige, dahan-dahan ka lang. China ko, kahit sa buong Shengshi Group, wala kahit isang bagong empleyado sa nakalipas na isang buwan na may ganung pangalan. Yung boss lang, si Lu Hinyan. Yingning, sapat na ba itong mga ebidensya? Ang boss, siya ang asawa mo. na dahil aking. Yingning, anong nangyari sa iyo? Mukhang hindi ka okay. Ang asawa mo ay isang bilyonaryo, hindi ka pa masaya? Ako. Sagot muna ako ng tawag. Isekswe, uwi na ako dyan. Uwi mo na ako agad. At dala pa ang cooler. Gusto kong makita. Sige, pupunta na ako ngayon. Wala silang oras. Ano ka ba? Kung totoong gusto ni Luzong pakasalan siya, bakit nagtatabo ng pagkakakilanlan? May masamang intensyon siya, kinuha niya sa pamamagitan ng panlilin lang. Yihing, huwag kang makinig kay Amy. Nabubuhot lang siya ng sayang bangko. Napakabuti ni Luzong sa iyo. Tiyak na totoo ang pakiramdam niya. Si Haoyo, bumalik na ang kaibigan ko mula sa ibang bansa. Susunduin ko siya. Sorry ha, hindi na tayo makakasamang mag-almusal ngayon. Pagbalik niya, huwag kang maging agresibo. Ganoon ba ako? Ilang tanong lang naman. Anong punto ng pagtatanong? Maghihiwalay din kayo soon. Ano nga sinabi mo? Hindi ko marinig. Wala. Tingnan mo mukha mo, mukhang wala. Pilit na pilit yung ngiti mo. Ano ba talaga ang maganda sa akin? Marami. Maganda ka, mabait, mapagmalasakit, at magaling pa sa trabaho. Perpektang babae para sa lahat ng lalaki. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi naman ako panuwang kapanda. Bakit hindi? Nakalimutan mo ba yung stalker mo noong high school? Dahil siya. Jiang Xi, ano tinitingnan mo? Parang gustong kumain ng tao yung tingin mo. Nandito ka na. Ito, kaibigan ko siya. Si Jiang Xi. Shenggong High School. Sinabi ko sa iyo na huwag kumilos. Babala lang, okay na iyon. Hayop ka! Huli kita ulit na sinusundan at ginagabos inying, isasama kita sa pulis. Ano bang kakukuhan ng sinasabi mo? Naaalala mo pa ang nangyari kay Xbelming? Kung totoong si Xiaolu ang boss, hindi natin maaaring hayaang mailita siya ni Aki. Hindi ako nagkukwento. 10 taon na mula noong high school, wala na siyang buhok sa noo.
Wala na ang itim na salamin, pero kahit gaano pa siya magbago, kilala ko siya. Nasa Tian High City ako nag-high school. Dito, kung tama ang halaala ko, sa Jiangsu City naman nag-aral si ate, di ba? Tama. Akang narinig mo na, iba? Humingi na ng sorry. Pasensya na, nagkamali ako ng tao. Ganda mo ate ha. Hindi, hintay ka lang, ilalantad ko ang tunay mong mukha. Yinying, kailan na kayo magpapakasal? Imbitahan na rin natin ang mga kaibigan at guro natin sa high school. Ano sa tingin mo? Kasal? Malamang wala na. Ang maling kasal na ito, malapit nang matapos. Ginauso, bakit ang pangit ng kulay ng mukha mo? Natatakot ka bang makita ang mga dating kaklase at guro? Kilala ka naman ng buong paaralan sa pagiging sungit at weird mo. Ano ba yan? Itong babae ito, ayaw makapag-usap ng maayos. Ihatid ko siya sa malapit na hotel. Matulog ka na agad. Langjiu, luha niya. Luhin niya ang kalmado ka lang kalmado. Kalmado? Huwag kong papayagan ang sarili ko na masaktan siya. Hindi ka pa natutulog. Salamat, pero sa susunod, hindi mo na kailangang hintayin ako. Naniniwala ka ba sa sinabi niya na weird ako? Isang taong may mataas na posisyon at kilala sa lipunan. Paano siya magsusundan sa akin tulad ng sinabi ni Aji? Hello! Humihingi ako ng paumanhin sa mga sinabi ni Aji. Huwag mo na siyang patulan kung talagang nagagalit ka at gusto mong masisisihin. Kung na lang kasisihin mo. Ate, ano ba ang sinasabi mo? Anong mataas na posisyon? Anong kilala sa lipunan? Pumunta ako sa GC kanina. Sabi nila iisa lang ang taong nagngangalang Luhinyan sa buong Shengxi Group at siya ang presidente, ang pinakamalakas sa industriya ng isi. President Lu, anong gusto mong makuha sa akin kaya pinaghandaan mo pang linlangin ako para mapagkasalan? Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo lang, ibibigay ko kahit ano, basta handa kang. Ate, ano ba ang nasabi mo? Nakakasum. Kapag-iwalay ka sa akin. Huwag akong hiwalayan, please. Huwag akong itaboy. Lang bata, apna ay fuluain siwainan. Hindi ko kaya maging asawa ng isang mandaraya. Kumain ako, please. Ate, hindi ako mandaraya. Ang dahilan kung bakit wala ang pangalan ko sa Yuhi ay dahil nasa advisory team lang ako ni Luzong. Advisory team? Advisory team. Sila ang personal consultant ni Luzong. Hindi kami regular na empleyado ng kumpanya. Nagbibigay lang kami ng payo at tumutulong sa mga desisyon niya. Eksperto ako sa cybersecurity, kaya naman kinuha ako ni Luzong. Nagkamali ka talaga ng akala sa akin. Ordinaryong empleyado lang ako. Hindi talaga ako si Luzong. Kaya ka pa namang maging consultant ni Luzong tapos sasabihin mong ordinaryo ka. Asensya na, Xiaolu. Nagkamali talaga ako sa'yo. Ano ba ang gagawin ko para mapatawad mo ako? Baka naman. Pwede bang halik? Ate, pwede ba kitang yakapin? Siyempre naman. Xiaolu, pasensya na. Ikaw ay nabalisa dahil sa akin. Kasalanan ko kaya nagkamali ng pag-intindi ang ate. Ikasal na tayo sa katapusan ng susunod na buwan. Iimbitahan ko si Luzong para mapatunayan na iba kami. At ang kaibigan mo, may pagkakamali din siya sa akin, di ba? Imbitahan mo na rin ang mga kaklase at guro mo noon. Makikita nila kung sino-sino talaga ako. Si Ixie ay nagpapalabis lang ng iniisip. Huwag mo siyang pansinin. Hindi ko siya pinapansin. Gusto ko lang na siya ay magtiwala na sa akin ang ate. Sige, pero bakit katapusan ng susunod na buwan? Hindi ba medyo mabilis iyon? Kasi ang araw na iyon, maswerte para sa akin. 10 taon na ang nakalipas, binigyan mo ako ng bagong buhay. Gusto ko rin simulan ang bagong kabanata kasama ka. Xiuzong, pumunta ka kayong gabi sa Chayang Sushay. May tutagawa ako sa'yo. At, bakit na yung kabibay? Minikas ka nila itong huba para sa akin. Ano? Naubos mo na ang gamot mo. Hindi ka ba? Kanina ko lang ibinigay yan. Naubos mo na agad. Iyon yan. Parang hindi ba ang gamot para sa'yo? Pumunta ka sa hotel bukas ng hapon. Kailangan nating mag-usap ng maayos. Wala ko oras. Kung hindi ka dalating, huwag kang umasa na makukuha mo ang gamot.
Biyag ka mo. Pumasok ka muna, mag-usap tayo. Sige, itong si Luhinyan, hindi lang siya tarantado, playboy pa. Ganyan ka pa rin kabastos at gusto pang pakasalan ang aking nining. Pangarap mo. Pupuntahan ko na si Ing ngayon, Bin, para ilantad ka. Sinasabi ko na sa harap, kung nandirito ka para hikayatin akong maghiwalay o para siraan ang asawa ko na raw siya ang stalker noon sa high school, hindi kita tinatanggap dito. Hindi ko siya sinisiraan. Siya talaga ang fit na yun 10 taon na ang nakakaraan. Gusto mo pa bang makapasok sa aming bahay? Tigilan mo na siyang tawaging creep, okay? Pero ang paghihiwalay, hihikayatin ko pa rin. Ying. Kahit hindi siya ang creep noon, hindi siya basta-basta magaling na tao. Tingnan mo ito. Unang kwituhay na ng hapon. Ang asawa mo, nagsisilosan siya sa hotel ngayon. Iksi, tigilan mo na ang kalokohan mo. Si Xiaolu ay hindi ganyang tao. Sigurado wala silang masamang relasyon. Ying, gising ka na. Lalaki at babae, magkasama sa hotel. Kung hindi sikreto, ano ka ba yun? Kausap lang daw. Ying, huwag ka nang maghanap ng asawa sa basurahan. Lalaking kasal pa lang, nagsilingkuhan na agad. Suwadas niya. Sir, hindi ako nagsalingkuhan. Xiaolu, huwag nang umiyak. Alam ko na hindi ka nagsilingkuhan. Ying, siya ang nagsisinungaling. Hindi lang siya nagsilingkuhan, hayagan pa niyang dinala ang kabit dito. Xiao Jiang, kumusta ka? Ako si Lu Hadi at ako ayang. Tita, Tita! Paano ka magiging tita niya? Baka kasi mukhang masyado bata ako, kaya hindi parang tita, parang kerida pa. Gusto kong makita ang iyong jalangining. Pwede ba? Hindi. Hinding-hindi. Alam ng Diyos. Yan. Huminga ng malalim. Tapos huminga ulit. Kumusta? Nakakalma ka na ba? Simula nang maging kayo, isang bote na ng pampakalma ang kinukonsumo mo araw-araw. Alam mo bang mapanganib yan? Hindi pwede, kailangan ko siyang makita. Gusto kong malaman kung dapat tabang manatili sa tabi niya. Kahit hindi angkop, nandoon pa rin ako para sa kanya. Napakatagal ko bago ko siya napakasalan. Hindi ka ba natatakot na masaktan mo sila kapag nagkakamali ka? Mula kayon, Lu ang tawag mo sa akin. Lu Hodi. Ako iyon. Iya. Ginaglu, pasensya na po. Nagsalita ng walang kabuluhan ang anak ko at nakasakit sa inyo. Jiangxi, humingi ka ng tawad na din. Sorry na po, Tita Lu. Hindi man ako pasisihin sa pagkamangin. Ikaw kasi, noong nag-aaral ka sa high school sa Jiangsu, mahilig kang sumubaybay sa mga tao. Creepy talaga. Creepy? Ano bang hindi niya magagawa? Ha? Hindi ba sa Tianhai City nag-high school si Anming? Anak, baka nagkamali ka ng tao. Matalino ka ha. Nahalata mo agad ang maingat kong pagpaplanong ito. Jiangxi, sobra ka na ngayon. Wait, dama. Ay ko naman, sorry na. Hindi ko siyang tatawagin pang fiti. Patawarin mo na ako, please! Ay. Ate, hindi ba medyo masama na iwan siya sa labas? Okay lang sa akin kahit tinabihan na ako ng ganoon. Papasukin mo na siya. Napakamabuting tao mo naman. Pinagalitan ka pa ng ganoon, pero ikaw pa ang magtatanggus kanya. Ah, kaibigan mo ba siya? Dahil nga kaibigan ko siya, kaya ginagawa ko ito. Kung hindi ko ipaparamdam ang totoong nararamdaman ko, aap na lang siya sa'yo palagi. Kaya huwag mo nang pansinin, okay? Akala ko pala maayos yan eh, pero ang aki-aki pala niya sa aking Miss Gayang. Xiao Jiang, parang totoo naman ang mga litratong ito ha. Nang makita mo, hindi ka ba nagduda kahit konti kain yan? Nagduda naman ako, syempre. Pero ang duda ko, baka si Zuxian ang nag-utos kay Xiaolu na makipaghalubilo sa babaeng kliyente. Pasensya na po, tita. Naisip ko kasi na ikaw yung masamang babaeng kliyente. Ganoon ka ba katiwalang-tiwala sa kanya? Kasi kung hindi ako magtitiwala sa kanya, iiyak siya. Ay, malambot talaga ang puso mo. Dumating na yung delivery, bubuksan ko. Lolo, bakit nandito ka? Surprise inspection!
Katapusan ng linggo na, kayong dalawa dapat mag-relax. Bakit may bisita pa kayong tinatanggap dito? Bisita! Lolo, hindi ba anak mo si Lunche? Hindi niyo siya kilala? Lolo, pumunta ka na sa bahay ni Lala. Kahapon, uminom ng isang bote ng sleeping pills ang kuya ko. Siguradong nag-away sila ni Lala. Makianam ka naman para mapagbuti nila ang kanilang relasyon. Sige na, sige. Punta na ang matandang ito. Ano ba itong nangyayari? Hindi ba iisa lang ang tiyahin ni Inian, yung manunsod ko? Itong suksiyan na walang kwenta. Nagpapadala na pala ng taong nagpapanggap na tiyahin para makipagpayapaan sa mag-asawa. Para saan pa ako padalahin? Mas nakakainis pa. Wala man lang sinabi sa akin ng maaga. Tapos na ako. Jaya. Lolo, nagsusurpresa ka na naman? Well, ako, nagsusurpresa na naman? Mukhang hindi kilala ni Lolo si Ginang Lu. Lumala na naman ang sakit ni Lolo. Hindi na niya makilala ang sarili niyang anak. Tama, tama! Ya. Ako ba talaga? Naku, ang kalimutan-limutan ko. Hindi ko pa nakilala ang sarili kong anak na babae. Naku, lumana na naman ang sakit ko. Ay, ang sakit ng ulo ko. Parang, wala na kumal. Hindi ko alam kung makakayakap pa kaya ako ng apo sa tuhod bago pa ako pumanaw. Tatay, mukhang hindi ka maganda ang pakiramdam. Bumalik na tayo sa ospital. Sama-sama na tayong pumunta. Hindi. Si Jayang, hindi na papahiya na maayos ingan. Ikaw na lang ang mag-aldagas kanya dito sa bahay. Hindi pa ako tapos nagsasalita. Siya dyan, yan, mamaya kayo. Gusto ko pa makayakata ako sa tuhod bago ako mamay. Diyan, wabaw, siya, na! Lumala na naman ang sakit ni Lolo. Siyonsak niya ako ba? Si Olu, daon ay na anak. Totoo ba yun? Totoo ba ang sinasabi mo? Sabi ko, magpalit na tayo ng munting si Olu. Tatay, bakit ang bilis mong bumaba? Kasama pa rin si Dr. Hadi. Ikaw ha, ikaw. Bigla kang nagdala ng babae rito. Hindi mo man lang ako sinabihan ng maaga. Halos mahuli ako sa sinungaling. Alam mo ba yun? Kaya, Lolo, wala naman akong kakayahang magdala ng babae para sa'yo. Lolo, huwag kayong magalit. Ako ang nagmugahing makipagkita kay Miss Jayang. Ayaw ni Inian na malaman ni Miss Jayang ang tungkol sa sakit niya, kaya nagpanggap akong tiyahin niya. Ganoon pala. Hindi ka pa pupunta para gawin kuya ko. Bakit makipagkita ka pa sa magiling manugang ko? Ako mismo ang nag-isip noon. Gusto kong malaman kung si Miss Jayang ay angkop na kasama ni Inian habang siya ay nagpapagaling. At ano ang resulta? Si Miss Jayang ay matahimik at napakamabait. Angkop talaga siyang manatili sa tabi ni Inian. Pero ang sinungalingan ni Inian, parang bomba na hindi mo alam kung kailan sasabog. Yan din ang aking pinag-aalalahanan din. Kahit hindi ko pa siya masyadong kilala, kitang-kita na ayaw niyang lokohin siya ng sinuman. Kapag nalaman niya ang kasinungalingan ng kuya ko, baka hindi na sila kailanman magkausap pa. Nasa isang desisyon ng lahat, langit mo ibiyano. Sobra-sobra ang pagmamahal ni Inian kay Miss Jayang. Kaya sa isang salita niya lang, maaari siyang iangat sa langit ko ipagsak sa lupa. Dr. Hodi, ano ba ang mungkahin ninyo? Itago na lang ng gusto, ilihim habang buhay. Kahit peke, magiging totoo rin. O kaya subukan ang limitasyon ni Miss Jayang, dahan-dahang ibunyad. Magpak na kaunti, malambot ang puso niya. Dr. Hadi, yun din ang nasa isip ko. Sa mga araw na magkasama kami, napansin ko na ang hipag ko ay natutunaw kapag nagpapakang kuya ko. Paalala lang, mag-ingat kayo sa kaibigan ni Miss Jayang. Matalino siyang babae at ayaw niya kay Inian. Baka may matuklasan siyang makakasama kay Inian. Eden, Hal, tingnan mo ang mapulang pisngi mo at ang lahat ng marka sa katawan mo. Miss Jayang Hii. Aminin mo, masaya ang weekend mo, di ba? Siyaw yun naman, buhay mag-asawa ang pinagsitismisan mo. Kasi ang asawa mo ay si Luzong eh. Sige na, grabe ba si Luzong? Una sa lahat, hindi si Luzong ang asawa ko. Wala siyang record sa GC kasi hindi siya empleyado ng kumpanya. Bahagi siya ng personal na kupunan ni Luzong. At pangalawa, napakagaling ng asawa ko. Talaga namang si Luzong. Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ka naniniwala?
Kung sabihin ko hindi ako naniniwala, papatayin kaya ako ni Luzong na nagtatabo ng pagkakakilanlan? Alam ko nang hindi ka maniniwala eh. Sa katapusan ng susunod na buwan, magpapakasal na kami. Maging bridesmaid mo ako, ha? Sabi ng asawa ko, imbitahan niya si Luzong. Pag magkasama sila doon, wala ka ng dahilan para mag-isip ng kung ano-ano. Pero kung siyang mag-imbit, totoo ba talaga yun? Baka peke lang. Alam magsinakita ka Luzong, di ba? Xiao Yu, narinig mo ba yan? Hindi pa sabi pero since para sa inyo, sisend lang. Para sa akin. Salamat! Grabe si Luzong, ang romantiko. Nagpadala ka ng bulaklak. Dapat siyang narotas. Simbolo ng walang hanggang pagmamahal yan. Galing iyan sa asawa ko. Wala itong kinalaman kay Luzong. Xiao Yu, huwag ka nang magsismis pa. Kung hindi, paikutin kita sa trabaho nang wala kang pahinga. Pero nakasulat sa card, ikaw ang dati ko at ikaw pa rin ang bukas ko. Hindi ba halatang ikaw ang di niya malimutan? Insung ako sa'yo kala, diba? Pero sa akin ay nakakataw, tubabang ang hanga. Nagmamalaki pa siya noon na napangasawa na niya ang babaeng mahal niya noon. Yung babaeng hindi niya makuha nung kabataan niya. Kaya, siguradong asawa mo si Luzong. Miss Zheng Yu, huwag ka nang makisakay sa kanya. Kung may minamahal si Luzong, hindi iyon ko. Hindi ko siya kilala. Naintindihan mo ba? Pero yung dalawang linya sa pelikula, halatang ako ang tinutukoy bilang minamahal niya. Paano naman ako magiging first love ni Xiaolu? Siya yung stalker mo noong high school. Tubig niyon. Pitan siya. Nagkamali kaya si X eh. Si Xiaolu talaga. Xiao Jiayang, sinang ni Luzong na ilipat sa taas bilang personal na sekretarya ni Luzong. Siguradong iniisip ni Luzong na hindi ka na makakatakas, kaya gusto kanyang ilipat sa tabi niya para aminin na ang totoo. Kapag may trabaho, sekretarya ang gagawa. Kapag walang trabaho, aba, masaya namang buhay ng sekretarya. Umsim ka. Zuzong, pwede ko bang itanong kung bakit biglang gusto ni Luzong na maging sekretarya niya ako? Kung tama ang alaala ko, ayaw ni Luzong na mailumapit sa kanya, di ba? Kuya, anong klaseng anunsyo ito? Ikaw na sa rangguan, itinataas mo na lang yung porsyento ang sahod ng lahat. Bakit hindi ba pala yung buwan? O sabi yan? Naglapit kami ng ate. Kuya, pakiusap naman, sige na. Huwag kang mag-ikalat ng pera sa tuwing may progress ka sa pinsan mong asawa. Negosyante ka, hindi ka Santa Claus. Kung gusto mo talagang magbigay ng pera, bakit hindi mo ibuhos lahat sa maliit na hipag? Una, mas mabuti lang sa pamilya ang mapunta ang yaman. Pangalawa, hindi mo ba gustong maging inggit ng lahat ang maliit na hipag? Gusto ko naman, pero ayaw niya sa Luzong na puno ng kapintasan. Kapag nalaman niya na ako pala si Luzong, Sinabi ni Ichi Huday, ang maliit na hipag ay malambot at mabait. Baka naiintindihan niya ang iyong takot at tanggapin ka pa. Kuya, hindi mo maitago ang kasinungalingan magpakailanman. Lalabas din iyan sa bandang huli. Sa hype na mahuli ka, mas mabuting kunin mo muna ang maliit na hipag bilang personal na sekretaryo mo. Hayaan siyang makasama ng matagal si Luzong at kapag hindi na siya naiinis sa kanya, saka tayo mabunyag ng totoo. nasya siya. Zuzong! Narinig mo ba ako? Narinig ko. Bakit nga ba nais ni Luzong na maging personal na sekretaryo mo? Siyempre, dahil napakagaling mo. Hindi kaya ni Luzong na makita ang talento na nasasayang, kaya gusto ka niyang ianga. Bakit? Ayaw mo bang maging personal na sekretaryo ni Luzong? Hindi mo ba gustong mas malawak ang maranasan sa tabi niya? Gusto naman. Samahan ko si Paz. Jayang miss you. Ito na ang magiging workstation mo. Si Luzong nag-office sa likod ng divider na iyon. Alam mo na, bawal lumapit kung hindi ka pinapayagan. Ayos-ayosin mo na lang muna. Aalis na ako. Luzong! Masyadong malakas ang boses ko. O nakakainis pa, Marnie. Nagulat pa si Luzong. Nakulog pa ako mulat niya. Luzong, may trabaho ba akong dapat gawin? Wala pang trabaho, mag-relax ka muna.
Maglaro ka, manood ng short series. Kahit ano. Paano niya nalaman na mahilig akong manood ng short series at maglaro? At yung boss niya. Kamukha talaga ng boss ni Xiaolu. Baka si Xiaolu talaga si Luzong. Bakit ka ganyan mukha? Para kang may problema. Masyadong maraming trabaho sa penthouse. O kaya naman ay sobra ka nang mapahiya sa mga laruan ni Luzong kaya hindi ka na makayanan. Grabe! Personal secretary ka na niya tapos hindi mo pa rin nalalaman na siya ang asawa mo. Una, hindi siya ang asawa ko. At pangalawa, anong personal secretary? Wala akong ginagawa 2 araw na. Walang trabaho. Nagre-reel lang o naglalaro ng games buong araw. Tapos si Zuxian pa, paminsan-minsan pupunta para magdala ng merienda. Teka, tigilan mo na ang pagmamagaling mo. Naiinggit na ako sa'yo. Binabayaran ka tapos wala kang ginagawa. At kasama pa si Zuxian. Yan ang buhay na pangarap ko. Kung hindi si Luzong ang asawa mo, Sinubukan ko na, talagang hindi siya ang asawa ko. Si Luzong nga ba talaga? Zuxian, hindi mo ka magagawa ang simpleng bagay na ito. Para saan ka pa? Si Zuxian pala ang tumawag. seryoso ka ba, Hining? Naniniwala ka sa kinakwensidensyang yun? Nag-message din si Xiaolu sa akin. Sabi niya, nasa meeting daw siya at hindi niya masagot ang tawag ko. Pero kung mahalaga ang bagay, pwede ko raw siyang tawagan ulit. Wala namang meeting na mas mahalaga kaysa sa akin. Kung si Xiaolu nga si Luzong, bakit niya papayagan akong tumawag ulit? Si Luzong ay isang malaking pangalan sa negosyo. Baka hinulaan niya na hindi ka na muling tatawag, kaya sinabi niya iyon. Xiaoyu, huwag mo na akong hinging tulong pagdating sa trabaho mo. Ayoko na. Kunwari na lang hindi si Luzong ang asawa mo. Pero isipin mo, pinahihintulutan kang magtamad ng may sweldo ng boss mo. Pangarap iyan ng bawat empleyado. Ikaw, bakit malungkot ka pa rin? Ang paraiso ng isa ay impyerno ng isa pa. Pumunta ako sa opisina sa itaas para lumago at matutunan ang mas malalim na bagay. Kung alam ko lang na magiging ganito, hindi na sana ako pumunta roon. Luzong, maraming salamat sa iyong pag-aalaga nitong nakaraang 2 araw. Pero hindi talaga ako angkop bilang iyong personal na sekretarya. Paghanap ka na ng ibang mas magaling. Hanggang lumigit mo tapang ang daking ba? Yung Lu. Sayaw Lu. Xiao Lu, galing ka sa opisina ni Luzong. Kinuha ko lang ang bidding documents para kay Luzong. May energy project bidding na yon. Nakalimutan ni Luzong, kaya ako ang pinakuha. Ganun pala. Halos nalimutan ko na, ikaw pala ang aide ni Luzong. Malapit na magsimula ang bidding, kailangan ko nang umalis. Sige, alis ka na. Hindi ba para dito pumunta si Xiaolu? Bakit nandito pa rin ang bidding documents? Ano ang kinuha niya? Kinuha ko lang ang bidding documents para kay Luzong. May energy project bidding ngayon. Nakalimutan ni Luzong, kaya ako ang pinakuha. Bakit pa siya kinakabahan? Katapay pa man. Kumusta? Sana magkatulungan ulit tayo. Katapos sa'yo doon man. Kuya! Nandito na ang pinsan ko. Paliwanag po sa akin. Sige na. CJ, pakinggan kita, sabihin mo sa akin. Ikaw ba talaga si Lu Hinyan, ang presidente ng Shengxi Group? Ako? Huwag mo na akong lukuhin. Tanong ko sa iyo sa huling pagkakataon, ikaw ba talaga si Lu Hinyan? Ako nga. Talagang may sakit ba ang lolo mo? Hindi.
Dapat tanungin ko. Lolo mo ba talaga siya? Siya ay... Lolo siya ni Zujayan. Ikat kawo. Luhinyan, may totoo pa ba sa ating kasal? Niya. Kumdaw siya masyadanda. Luzong. Sisa ka sa labas lang sa interes. Ano pa ba ang totoo? Ano ba yan? Hindi ko alam. Totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Totoo talaga. Talagang mahal na mahal kita. Ako mismo ang makakapatunay. Ang kuya ko, gusto ka na niya simula pa noong high school. 10 taon siyang nagmahal sa iyo ng tahimik. Binabantayan ka niya araw-araw. Pag may problema ka, bago ka pa man mag-alala, ayos na niya agad. Ang totoo, hindi niya balak humarap sa iyo. Pero noong hinawakan mo siya noon, ayaw na niyang bitawan. Sino ba ang mag-aakala? Si Luzong pala ay sobrang romantiko. Anak, sasabihin ko sa iyo, maraming lalaking magaan ang ulo sa pag-ibig dito sa mundo. Pero ang katulad ni Luzong na tapat sa loob ng 10 taon, bihira talaga. Totoo yan. Anak, kahit nandaya si Luzong, tingnan mo naman ang pagmamahal niya. Patawarin mo na siya. Alam kong nagkamali ako. Hindi na kita lulukuhin pa. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako. Pero huwag mo akong iwan, please. Mahal, maglaro ka muna dito. Susunduin kita ng mama mamaya, sige. Ihintayin kita, Mama. Mula ngayon, dito na ang iyong tahanan. Mama, bakit mo ako niloko? Bakit mo ako hinayaan? Sinabi ko na, hindi ako makikisamahan ng isang sinungaling. Wala na ayos. Sabi, huwag kang umalis. Kuya! Buwan hindi mo! Subuhin mo na! May problema ba itong tao na to? Araw-araw nakatayo lang sa pintuan. Bantay bahay ba siya? Ying-ying, kain na. Pagkatapos kumain, pumunta ka na sa baba at makipaghiwalay sa dapo mong asawa. Manloloko lang siya, hindi naman siya gago. Ying-ying, ang mga stalker at maninip, hindi mo ba iyon tinatawag na gago? Kung hindi kami ni iyo nakaagapay sa iyo noon, baka nagawa na niya sa iyo ang masama sa madilim na eskinita. Totoo na natakot ako sa pag-stalker niya sa akin. Pero yung inaw na nagliwanag sa madilim na daan, sinabi sa akin noon na hindi niya ako sasaktan. Ying-ying, hindi ka naniniwala. Huwag mo namang hayaang malambot ang puso mo kay Luhinyan dahil lang sa isang maliit na tulong niya noon. Tignan ko nga kung nandoon pa siya. Umalis na si Luhinyan. Akala ko ba naman kaya niyang manatili ng matagal? 7 araw pa lang, sumusuko na agad. Bakit may pag-asa ka pa rin sa kanya? Lahat ng sinabi niyang pagmamahal at 10 taon ng katapatan, peke lahat yan. Sige, naintindihan ko na. Yaya! Ying, anong nangyari sa'yo? Doktor, bakit tahimik ka? May problema ba sa resulta? Wala kang malaking problema, bata. Normal lang na morning sickness yan. Morning sickness. Buntis ako. Ying-ying, ipa-abort mo na ang bata. Siluhinan, yung siraulong iyon, makapangyarihan at kilala sa likuran. Kung ipanganak mo ang kanyang anak, magkakagulo na ang buhay mo dahil sa kanya. Nandito ka sa dyan, Ying-ying. Nandito na. Dali, pumasok ka na. Gusto ko pa rin mag-isip muna. Ano pa ang iisipin mo? Gusto mo bang kunin ni Luhinyan ang anak mo pagsilang, tapos entangled ka sa gago at sinungaling na iyon habang buhay? Ako, kinahitang mo. Sino? Anong ginagawa mo dito? Huwag kang lumapit sa akin. Dahil, Ying-ying. Hipag, pakiusap, bisitahin mo ang kuya ko. Malapit na siyang sumuko sa buhay. Ano ang sinabi mo? Ying-ying, tiyak na ito ay isang pakana para dayain ka. Huwag kang mahulog sa bitag. Maliit na hipag, natanggap ako na niloko ka dati, pero tuko ito ngayon. Ang kuya ko ay mamalubhang sakit sa isip.
Noong 15 o 16 na taong gulang pa lang siya, ayaw na niyang mabuhay. Ikaw ang nagligtas sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagpapatuloy. Pero ngayon, iniiwan mo siya. Paano na siya mabubuhay? Miss Chayang, itutuloy mo ba ang operasyon? Marami pang naghihintay sa pila. Itutuloy ko. Ringying. Exi, patawad. Alam ko, para sa akin lahat ng ginagawa mo. Pero kung hindi ako pupunta, mag-regret ako habang buhay. Dalhin mo ako kay Luhinyan. Tara na. Bakit nakagapo siya? Kasi hindi namin alam kung anong personalidad ang magising. Anong personalidad? Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, dalawa ang personalidad niya. Isa ay ang maamo at mapaglambing na Xiaolu. Ang isa naman ay ang mayaman at mapagmataas na Boslu na puno ng kakaibang ugali. Xiao Chayang, pasensya na. Kaunti lang ang niloko ko sa'yo. Ako pala ang psikolohikal na doktor ni Inyan, hindi ang kanyang tita. Okay lang, JTQ. Ituloy mo na ang kwento mo sa akin tungkol sa dalawang personalidad ni Xiaolu. Yung personalidad ni Xiaolu ay maayos naman. Araw-araw siyang nagpupumilit na humingi ng tawad tayo. Ang problema ay yung personalidad ni Luzong. Pakiramdam niya, pabigat siya. Lagi siyang nag-iisip na mas magiging masaya si Xiaolu sa iyo kung siya ay mawala. Kaya kayon, matindi na ang pagnanais niyan silain ng sarili. Marami na siyang pagtatangtang magsusad. Ano ang dapat kong gawin para gumaling siya? Miss Jayang, may tanong lang ako. Pinatawad mo na ba si Inyan? O tumutulong ka lang sa kanya dahil dati kayong mag-asawa at pansamantala mong inilayo ang sama ng loob mo? Kung ikalawa ang sagot, huwag na lang. Si Inyan ay pinanganak na may malubhang sakit sa isip. Kahit pansamantala mo siyang palakasin, kapag umalis ka, mababalik pa rin ang sakit niya. Hangal na bata. Hindi ko alam kung bakit ka galit sa Pandaraya, pero wala nang ibang paraan ang kuya ko para makuha ka. Pandaraya lang ang naiisip niya. Baka mapatawad ko rin siya balang araw. Sa ngayon, gusto ko lang na gumaling siya. Nakaka-relax marinig iyon. Para gumaling siya, dalawang hakbang ang kailangan. Una, itigil ang pagsusuicide niya. Ang ngalawa, tanggapin niya ang pagkakakilanlan niya bilang Luzong. Hindi ba sinabi na magsusuicide si Luzong kapag nag-unbin na? Basta nandito ka, hindi siya magsusuicide. Bakit? Ayaw niyang matakot ka. Mapapatunayan ko iyon. Ang kuya ko, mas pipiliin pang nunukin ang maraming bote ng gamot kaysa matakot ka. Kung magising siya, paano ko siya haharapin? Pakitunguhan mo si Luzong katulad ng pakikitungo mo kay Xiaolu. Pero huwag mo na siyang tawaging Xiaolu. Tawagan mo siya ng ihinian na lang. Nagising na siya. Si Xiaolu ba o si Luzong? Gising ka na. Gutom ka na ba? Gagawa ako ng pagkain para sa'yo. Xiaolu, pagkatulog sa ako. Ah, Luzong! Bakit may dapat? Bakit? Bakit ba ako matulog sa kama mo? Ayan, asawa mo ako. Kanino pa ako matutulog kung hindi sa'yo? Sa akin, Xiaolu, hindi ko asawa. Ikaw si Xiaolu ay ikaw. Siwan na. Manzi yun. Hindi ako. Nipilit ko lang ang sarili mo na sabihin yan. Para mapahupa ako. Tapos magpapakamatay ka ulit. Natatakot kang pag namatay ako, mawawala na rin si Xiaolu. Kayan pa rin ba sa tingin mo hindi kita mahal? Ay, mapigilan akong dalhin si Xiaolu sa kamatayan. Inihan niya ang sarili na humalit sa akin sa isang Xiaolu na puro ng kakatuwang ugali. Heto na, kain na. May trabaho pa tayo bukas. Aaris na ako sa katawang ito sa lalong madaling panahon. Dapat kito siya ng buhat buhay. Xiao Mishu. Di ba hindi na rin nagmusay? Ito ba ang hinahanap mo? Bigyan mo sa akin yan. Huwag kumawis wag ikaw ng Diyos. Maakong ay. Kung maghanap ng gamot si Inyan, pigilan mo siya. Paano ko siya pipigilan? Ilayo ang kanyang atensyon. Ilayo ang atensyon. Mag-usap lang ng iba. Parang hindi yan gagana. Naku, ate, ang ibig sabihin ni Dr. Who ay halikan mo ang kuya ko. Halikan mo siya ng maayos para hindi na niya naisip ang gamot. Yan. Huwag mo lang inumin ang gamot. Halikan mo na lang ako. Abyoin, hindi na ako iinom ng gamot. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo para sa kalusugan ni Xiaolu.
Sino ba ang makakaalam kung maghihiram ka ng gamot sa labas habang natutulog ako? Tignan mo ang mukha ko. May halong pag-aalangan ba? Pusang loob ba itong ginagawa? Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Sige na. Siya ulo naman gayon. Ate, nagpakita ka na rin sa akin. Pinatawad mo na ba ako? Salamat. Sino ang may utang sa iyo? Wala na bang iba? Tapos na kay Luzong, pati si Xiaolu pag-usapan na natin. Ano ba ang nangyari kay Xiaolo? Wala siyang alaala bilang lusong. Akala niya simpleng manggagawa lang siya. Ang tanging kasalanan niya ay nang mabighani siya sa iyo. Nagsinungaling siya na malubha ang lolo niya para mapakasalan ka. Si Xiaolu ang taming personalidad na tinatanggap ni Imian. Para hindi mawasak ang personalidad ni Xiaolu, Jay at Xiaoji, hindi muna natin siya dapat sabihan na isa sila. Maaari ko bang itanong kung bakit si Xiaolo lang ang personalidad na tinatanggap niya? Kasi naniniwala siya na si Xiaolu lang ang kahit papaano ay karapat-dapat sa iyo. Sino ang sumulat nito? Nanlinlang ka na naman ba? Ako ang unang gandaya sa kanya, kaya naman tama lang na maghanap siya ng ibang mas masunurin. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, hindi mo kita lulukuhin, promise. Sige, huli na ito, ha? Hello, si Chayang Yang yan po ba ito? Darating pa rin po kayo ngayon para sa fit-in ng wedding dress kasama ang inyong asawa. Naman. Ang ganda mo talaga. Maganda naman talaga ang lahat ng babae kapag naka-wedding dress. Pero ikaw lang ang nagpapaligo ng kilig sa akin, ate. Ning, kumain ka ba ng asukal ngayon? Bakit parang hindi ka makatigil sa pampasweet? Di ko ba sito kung naman talaga? Hindi ito patamis-tamis. Totoo ito. Jayang Hinghing! Ikaw, hindi mo na ako nakilala. Ako si Lingsu. Noong nagpaligsahan tayo para sa Campus Queen, ikaw ang nanalo sa akin ng ilang boto lang. Lagi akong natalo sa iyo noong high school, pero hindi na ngayon. Ito ang asawa ko, si Kiyo. Manager siya sa Shengshi Group. Halos 1,000,000 pisong kita sa isang taon. Miss Jayang, ikinalulugod kong makilala ka. Ang asawa ko na si Sulongsiu, medyo mapagmayabang. Pasensya na. Sana maunawaan mo siya. Huwag ka makikipagkamay sa kanya. Ang possessive naman niya. Lumabas na si Luzong. Pasensya na, deal with Ki. Medyo possessive ang asawa ko. Ayaw niyang makipagkamay ako sa iba. Sana razunin mo. Sige, ano kang makasya isa? Kahit possessive siya, hindi niya dapat pigilan kang makipagdeman sa iba. Lingying, may sakit ba ang asawa mo? Kung may sakit siya, dapat agawin ng lunas bago pa lumala. Baka gumawa pa siya ng mas malala. Gusto ko nga siya. Anong pakialam mo? Okay lang, basta gusto mo. Tara na. Naka-asawa ka nga ng siraulo. Nagmamataas ka pa. Gusto mo subukan ko na huwag kang patayin? Puto ko siya. Sige. Ate, ako na bahala sa kanila. Kapag natuloy na ang kasal namin, mawawala na ang lahat ng chismis na iyon. Huwag kang mag-aaksaya ng galit sa mga bagay na ganyan. Kakagaling lang ni Xiaolo, huwag na siyang magkatake ulit. Tingin mo, pingan mo, ate. Mabait ka talaga. Tingnan mo. Gaano ka kalaking abala sa kanya. Hindi ka dapat nabuhay sa mundong ito. Luhinyan, ano ba ang gagawin mo? Magpapakamatay ka na naman ba? Pasensya na. Hindi ko na kaya pagpitinan ang sarili ko.
Sabihin mo kay May, itali mo na ako. Baka hindi ko maiwasang saktan ang minamahal mong si Xiaolu. Luzong, mahalin kita, alam mo. Huwag mo na akong lokohin. Sinundan at pinanood kita ng palihim at niloko pa kita para mapakasalan mo ako. Paano mo ako maaaring mahalin? Sinundan mo ako, pero niilaw mo rin ang madilim na eskinita at natanggal mo ang takot ko. Niloko mo man ako para mapakasalan kita, hindi mo naman ako minaltrato. Pinoprotektahan mo pa nga ako palagi. Ikaw lang ang nasa isip mo, paano ko hindi mamahalin yan? Luzong, kumura ba ang tingin sa'yo? Yang, halos isang buwang wala kang pasok, tapos bigla kang nag-imbita sa akin kumain. Tama na naman! May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Naalala mo ba yung kaya natin noon? Sinabi ko naman natatanggap ako kung talo, kaya nagpapakain ako. Tama ba ang hulaan ko? Asawa mo talaga si Luzong, at ikaw talaga ang babaeng minahal niya nung maraming taon. Naging totoo ang ship ko. Baka, di sasakit. Luzong! Luzong! Okay ka ba? Ate, hindi ko sinadya. Patay ka, gago. Ikay! Huwag mo akong takutin! Bakit mo natanong? Edukasyon lang, nagsitsismis lang ako. Nang kaunti, tungkol sa iyo. Absilesa ba ako na maligo kung anong trabaho ko? O hindi mo ako hayaan mabuhay, sabay tayong mamatay. Busyawa ko. Huwag ka dito pa, Yuji! Yaya, dalhin na siya pabalik. Doktor, ano na ang sitwasyon? Nai-resuscitate na siya, pero hindi paligtas. Kung hindi siya magigising ngayong gabi, kailangang ihanda na ang lahat. Luje, hindi mo pa alam. Buntis na ako. Matagal na. Nag-away kasi tayo, kaya hindi ko na nasabi sa iyo ang balitang ito. Kung Mamamatay ka. Ang ating anak, paano na? Kaya mo bang? Iwan kami. Lu. Yeah. Nagkasya mo. Ikaw. Kanin. Ni siya. 小瑶，谢谢你。 Lingying. Yingying, gising ka na. Yingying, salamat sa iyo. Yingying, ito tawag si Ardayang. Hindi sabi. Siyo ka. Baka may bagong personalidad na naman? Ako si Luhinyan. Lu, alo ako yasan. 我记得和你之间的一切。 Kumusta, doktor? Magaling na siya, magpahinga lang ng mabuti. Ayos ka naman, papahinga ka muna. Kukuha na ako ng pagkain para sa'yo. CJ, Sabi niya naalala niya ang lahat. Ano ba yan? Nagkaisa na ang kanyang mga personalidad. Milagro ito! Naintindihan ko na. Biglang nagkaisa ang kanyang mga personalidad dahil nakuha ka niya. Nawala ang obsesyon sa puso niya, kaya naging maayos na ang lahat ng kanyang sintomas. Napakagaling. Okay ka lang ba? Siyang-siyang, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Sabi pa ng doktor, pwede na akong umuwi. Ikaw ang dapat mag-ingat, buntis ka na ngayon. pasensya na. Okay lang. Wala na si Kie. Baka. Totoo pala sinabi ni Hody, gumaling na siya. Siyang-siyang. Saan tayo pupunta ngayon? Sa opisina, para abisuhan ang mga katrabaho na pumunta sa kasal ko bukas. CJ! Sandali lang, ititing muna ang trabaho ng lahat. May magandang balita si Luzong at ang ating boss lady para sa ating lahat. Ay, kayong pagdating, Luzong! Anong nangyayari? Mga kasamahan, bukas na ang kasal namin ni Ruhinyan. Nasa pinakamataas na palapag na yung Seo Hotel ang reception. Huwag kayong mag-absent ha. Ha? Salamat sa inyong pag-aalaga kay Yingin. Siguruhin pupunta kayong lahat ha. Sige, walang problema. Okay, bumalik na kayo sa trabaho. Yun na.
Sige para ang asawa ng boss. Noon pa man, noong magkasamang nagpakasa si Luzong at si Inging, hinala ko na agad. Ayaw pa man niyang umamin. Nga, si Zuzong pa ang sumumpang testigo para sa kanya. Sinabi niyang iba ang asawa ni Inying kay Luzong. Tinatawag nilang lihim na kasal sa mayayamang pamilya. Bakit pa ginaga si Luzong at si Inging? Inging, napakaganda mo talaga. Torwin, alam pang. Saan kang ingin? Kahit doon ka pa nagsiselos, grabe kang seloso. Jiang Yin, handa ka na bang tanggapin ang lalaking ito bilang iyong asawa? Namahalin siya, alagaan, igalang at tanggapin sa kalusugan man o karamdaman, sa kayamanan man o kahirapan, hanggang sa huli mong hinina. Handa na ako. Luhin yan, handa ka na bang tanggapin ang babaeng ito bilang iyong asawa? Namahalin siya, alagaan, igalang at tanggapin sa kalusugan man o karamdaman, sa kayamanan man o kahirapan, hanggang sa huli mong hinina. Handa na ako. Palitan na ng singsing ang bagong kasal. Luhin yan, totoo lang, ako at si Anyul, hindi ka talaga gusto. Pero siya na ang pinili ni Ying kaya wala kaming magagawa kundi tanggapin ka bilang bayaw. Pero, hindi ko siya sasaktan, pangako. Kipi 말하면 勉强相信你吧。 Maaari nang halikan ng bagong lalaki ang kanyang bagong asawa. Ling Ying. sa wakas, ikaw ay akin na ng tunay at opisyan.